Ang dalagang ito ay nagising sa ospital, ang isang mata ay naging asul. Sa harap niya, lumitaw ang napakaraming maliliit na piraso. Ang mas kakaiba pa ay ang lahat ng bagay sa silid ng ospital ay naglabas ng mga piraso na may iba't ibang hugis at kulay. Ang pangalan ng dalaga ay Ochorim. Isang araw pa uwi mula sa eskwela, siya ay nagulat nang makita ang isang lalaking nakaitim sa loob ng bahay. Wala na ang kanyang mga magulang. Nang makita ang lalaking nakaitim na papalapit sa kanya, si Ochorim ay labis na natakot na tila ba may tali ang kanyang mga paa at hindi maigalaw. Nang maramdaman na may masama siyang balak sa kanya, si Ochorim ay nagpanik at tumakas palabas ng bahay. Ngunit sa kasamaang palad, nang tumawid siya sa kalsada, siya ay nabangga ng isang mabilis na sasakyan at bumagsak sa lupa. Nawala ng malay si Ochorim. Tinulungan ng mga taong dumadaan sa daan na tumawag ng ambulansya, kaya tumigil na sa paghabol ang lalaking nakaitim. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha niya ang name tag mula sa uniforme ni Ochorim at tiyak na hindi na siya papalampasin. Nakita ni Ochorim ang lahat at naghihintay na lang siya ng tamang pagkakataon. Sa parehong gabi, maraming sugatang estudyante ang dinala sa ospital. Naganap pala ang isang banggaan ng bus. Isang high school student na may pangalang Ochorim din ang nasugatan at dinala sa ospital. Tumawag siya sa kanyang kuya, si Choi Mougak, at sinabi sa kanyang sunduin siya sa ospital. Agad na pinatay ni Choi Mougak ang telepono at pumunta sa ospital. Dali-dali niyang hinanap ang kama ng kanyang kapatid. Nabangga niya ang isang lalaking nakasuot ng puting pananamit na puno ng dugo. Hindi pinansin ni Choi Mougak ang lalaki at hinanap niya ang kama ng kanyang kapatid. Ngunit nakita niya ang isang nakakatakot na eksena. Hindi humihinto ang pagtulo ng dugo at matagal nang pumanaw ang kanyang kapatid. Labis na nalungkot si Choi Mougak at niyakap niya ang katawan ng kanyang kapatid habang umiiyak. 7 araw pagkatapos ng kaso, ang mga magulang ni Ochorim ay natagpuan sa dalampasigan. May mga tatuo ng barcode na gawa sa kutsilyo sa kanilang mga pulso. Ang hepe ng homicide na si Yeonmi ay siyang humahawak sa kaso. Nang makita niya ang tanda, alam niyang gawa ito ng barcode killer dahil marami na siyang kaso na ginawa sa parehong paraan. Sa sandaling ito, nagulat ang kanyang mga junior kay Yeonmi na ang tanging anak na babae ng pamilya na si Ochorim ay nabangga sa sasakyan 7 araw na ang nakalipas. Nanatili siyang kumatos sa ospital. Si Chief Yeonmi ay nag-isip ng sandali at nagulat na natanto na si Ochorim ay malamang nasaksi sa pinangyarihan ng krimen. Makalipas ang kalahating taon, nagising si Ochorim. Ang isa sa kanyang mga mata ay naging kakaibang asul. Sa paligid niya, ang iba't ibang mga bagay ay naglabas ng lahat ng uri ng maliliit na particle na parang mga snowflake. Si Ochorim ay labis na natakot at sumiksik siya sa kama ng ospital. Sa paglipas ng panahon, tinanggap ni Ochorim ang katotohanan na naging asul ang kanyang mata. Bukod pa rito, nawalan siya ng lahat ng naunang alaala. Pagkatapos, si Ochorim ay aktibong nagsanay ng rehabilitation. Mabilis siyang nakalabas ng ospital. Ang hepe ng homicide na si Yeonmi na humahawak sa kaso, ang umampon sa kanya at pinalitan ang kanyang pangalan bilang Ochorim. Si Chief Yeonmi ayaw niyang sabihin sa kanya ang anumang tungkol sa mamamatay tao, kaya pinasimulan niya ang kanyang bagong buhay sa pangalan na Ochorim at binigyan siya ng contact lens na inihanda ng doktor. Ito ay para hindi maging masyadong kakaiba ang kulay ng kanyang mata sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos lumabas sa ospital, ipinagpatuloy niya ang kanyang high school life at unti-unti niyang tinanggap ang kakaibang kakayahan na dulot ng kanyang asul na mata. Kaya niyang makita ang mga amoy. Ang mga abstract na amoy sa kanyang mga mata ay nagiging maliliit na piraso na may iba't ibang kulay at hugis. Sa araw na iyon, pumunta siya sa isang cake shop. Ang isang babae ay tila nakalimutan ang kanyang pera sa tindahan at bumalik siya upang tanungin ang serbidora kung nakita niya ito. Tiningnan ni Ochorim ang babae. Ang amoy ng alak at hand lotion ay lumabas mula sa kanya. Ang parehong piraso ng amoy ng lemon ay lumabas mula sa ilalim ng sombrero ng serbidora. Maliwanag na kinuha ng serbidora ang pitaka ng babae. Pagkatapos umalis ng babae, senyasa ni Ochorim ang serbidora na isauli ang pitaka sa babae. Nang malantad ang kanyang ginawa, hinabol ng serbidora ang babae upang isauli ang pitaka. Ilang taon ang lumipas, si Ochorim ay sumali sa isang comedy troupe na may ambisyong maging isang nangungunang komedyante. Bilang isang junior sa troupe, wala siyang pagkakataon na magtanghal sa entablado. Ngunit sa pagkakataong ito, ang audition na inorganisa ng troupe leader ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magtanghal. Punong-puno ng kumpiyansa si Ochorim. Ngunit sa kasamaang palad, bago ang audition, ang kanyang kasamahan ay inagaw ng kanyang senior. Nawala ng kasamahan si Ochorim at siya ay naging isang alalay sa troupe. Sa araw na iyon, nagmamaneho siya ng kotse ng kanyang senior upang kunin ang pagkain at hindi sinasadyang nabangga niya si Choi Mougak na kasalukuyang hinuhuli ang isang kriminal. Matapos pumanaw ang kanyang kapatid, si Choi Mougak ay labis na naapektuhan at nagbago ang kanyang buhay. Sa loob ng 4 na taon, naging isang patrol officer siya at naghahangad na sumali sa homicide division upang imbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid. Karaniwan, si Choi Mougak ay nakikisali sa mga investigasyon ng homicide division upang magtagumpay. Bukod pa rito, mayroon pang ibang pagbabago sa kanya. Siya ay nagdusa mula sa analgesia, ang kawalan ng kakayahang maramdaman ang sakit. Kahit gaano kainit ang pagkain na kanyang kainin o gaano man kalala ang kanyang sugat, wala siyang nararamdaman. Nang makita niya
niya si Choi Mo-ugak na malakas na bumagsak sa lupa. Si Ochorim ay labis na nabigla. Ngunit si Choi Mo-ugak na may analgesia ay walang anumang reaksyon. Nang makita ang isang mabilis na sasakyan na paparating mula sa malayo, niyakap ni Choi Mo-ugak si Ochorim upang iwasan ang sasakyan. Nang makita niya na papalayo na ang kriminal, inihagis ni Choi Mo-ugak si Ochorim sa lupa at sumakay siya sa maliit na kotse ni Ochorim upang habulin siya. Nang tumakbo ang lalaki papasok sa isang malaking gusali, bumaba silang dalawa at pumasok sa loob. Sa sandaling ito, lumingon si Ochorim at malinaw niyang nakita ang mga piraso ng amoy na lumalabas mula sa motorsiklo ng lalaki. Pagkatapos, sinundan ni Ochorim ang mga piraso at sinundan niya ang bakas ng kriminal. Dinala niya si Choi Mo-ugak sa isang mensa una. Upang matagumpay na mahuli ni Choi Mo-ugak ang kriminal, nag-anyong lalaki si Ochorim at pumasok sa mensa una. Habang nagpapanggap na kasama niya si Choi Mo-ugak, hinanap niya ang amoy ng kriminal. Sa huli, tinulungan niya si Choi Mo-ugak na matagumpay na mahuli ang kriminal. Dahil nabangga ni Ochorim si Choi Mo-ugak, dinala niya si Choi Mo-ugak sa ospital upang maiwasan ang anumang gulo. Si Ochorim mismo ang pumunta at nakipag-usap sa doktor. Ibinunyag ng doktor ang mga kakaibang bagay. Dapat ay sumigaw siya sa sakit mula sa kanyang mga sugat, ngunit wala siyang reaksyon. Posibleng nagdusa siya mula sa analgesia. Pagkatapos ng pagsusuri, umalis ang dalawa. Sa isa pang pagkakataon, nabangga na naman nila ang lalaking nakasuot ng puting pananamit. Ang lalaki ay nagtatrabaho sa ospital na ito. Nang makita niyang umalis si Ochorim, naramdaman niya na pamilyar ito. Tumayo siya sa bintana at pinanood si Ochorim na papalayo. Dahil sa pagbabayad para sa pinsala sa kotse, pumunta ang dalawa sa isang cave upang mag-usap at magpalitan ng contact information. Si Choi Mo-ugak ay labis na nagtataka kung paano nahanap ni Ochorim ang kriminal. Ayaw ni Ochorim na ibunyag ang kanyang espesyal na kakayahan, kaya nagsinungaling siya na sinundan niya lang ang kanyang matinding sixth sense. Si Choi Mo-ugak ay naniwala sa kanya at ininom niya ang mainit na inumin na nasa harap niya. Si Ochorim naman ay nasunog ang dila sa kanyang pag-inom. Si Choi Mo-ugak ay hindi man lang nagbago ang reaksyon at ininom niya ang buong tasa sa isang lago. Nang maghiwalay na sila, isang dumadaan sa daan ang biglang humarang kay Ochorim na may amnesia at tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan na Choi Eun-seol. Si Eun-seol na nabubuhay ngayon sa pangalan na Ochorim ay inakala na nagkamali lang ang lalaki sa kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig niya ulit ang pangalan ng kanyang kapatid, namula ang mga mata ni Choi Mo-ugak dahil ang kanyang kapatid na si Eun-seol ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay at siya rin ay isang hindi mabubura na sugat sa kanyang puso. Nang umalis na ang lalaki, tinanong ni Choi Mo-ugak si Ochorim sa kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, naalaala ni Ochorim na iniwan lang niya ang kanyang numero ng telepono. Kaya isinulat niya ang pangalan na Ochorim sa isang sticky note. Pagkatapos, kinawayan niya si Choi Mo-ugak bilang paalam. Kinabukasan, pumunta si Choi Mo-ugak sa Homicide Division at ginamit ang paghuli niya sa kriminal noong nakaraang araw bilang dahilan upang humiling na makasali sa Homicide Division. Ang hepe ng Homicide ay hindi nagbigay pansin sa kaunting tagumpay na ito. Upang tuluyan ng itigil ni Choi Mo-ugak ang pag-iisip tungkol sa bagay na iyon, sadyang binigyan siya ng hepe ng isang kaso na hindi pa nalulutas. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabi ng direkta na kung malulutas ni Choi Mo-ugak ang kaso sa loob ng 0 araw, papayagan siyang sumali sa Homicide Division. Kung hindi niya ito malulutas, wag na niyang banggitin ulit ang bagay na ito. Agad na sumang-ayon si Choi Mo-ugak sa bagay na ito. Ngunit nang bumalik siya sa presinto, sinabi sa kanya ng isang kasamahan na nahulog si Choi Mo-ugak sa bitag ng hepe. Dahil ang kasong ito ay isang sikat na cold case sa police station. Tiyak na hindi matutuklasan ni Choi Mo-ugak ang katotohanan sa loob ng 0 araw. Dahil sa panloloko sa kanya, si Choi Mo-ugak ay labis na nainis. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa isang restaurant upang kumain ng marami. Patuloy siyang nakakatanggap ng mga text message mula kay Ochorim. Nalaman niyang may problema din si Ochorim. Matapos niyang i-drive ang nasirang kotse pabalik sa comedy troupe, siya ay pinagalitan ng kanyang senior at inutusan siyang ipaayos ang kotse. Ngunit hindi pa ito ang pinakamalaking problema. Nang si Ochorim ay handa nang i-drive ang kotse para ipaayos, tinawag siya ng troop leader. Napansin ng troop leader na laging abala si Ochorim sa labas at nagduda siya na hindi siya handa para sa audition. Nang marinig niya ito, agad itong tinanggihan ni Ochorim at nagsinungaling na nakahanap siya ng isang bagong kapareha at handa na ang kanilang pagtatanghal. Ang troop leader ay may kaunting pagdududa at nag-schedule siya ng appointment para kay Ochorim. Ochorim kinabukasan na dalhin ang kanyang kapareha upang mag-audition. Kung hindi ito magawa ni Ochorim, papalabasin siya sa comedy troupe. Dahil sa pagsisinungaling na ito, si Ochorim ay napunta sa isang mahirap na sitwasyon. Sa maikling panahon ng 1 araw, saan siya makakahanap ng kapareha? Matapos dalhin ang kotse para ipaayos, kinuha ni Ochorim ang kanyang telepono. Handa na siyang magpadala ng mensahe kay Choi Mo-ugak tungkol sa presyo ng pag-aayos. Bigla siyang naalaala sa araw na iyon sa mensa una. Upang itago ang pagpapanggap ni Ochorim bilang isang lalaki, nagpanggap si Choi Mo-ugak na matagal na silang magkaibigan. Ang husay ni Choi Mo-ugak sa pag-arte. Siguro maaari siyang maging kapareha niya, kaya nakipagkita si Ochorim kay Choi Mo-ugak. Nag-alok siya na sumama siya sa kanya sa entablado upang mag-perform ng comedy. Ngunit si Choi Mo-ugak, hindi pa handa si Choi Mo-ugak na mag-perform sa kasalukuyan. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano siya makakasali sa Homicide Division. Dahil sa kanyang matinding pagtanggi, pinaalis niya si Ochorim. Ngunit sa pag-alis ni Ochorim,
nakatanggap siya ng mensahe mula kay Choi Mo-ugak. Nais pala ni Choi Mo-ugak na ipadala sa kanyang hepe na nagsasabing ang cold case ay masyadong mahirap para sa kanya at kung maaari bang palitan ang pagsusulit na ito ng ibang kaso. Ngunit naipadala niya ito ng mali kay Ochorim. Nang malaman niya ang problema ni Choi Mo-ugak, sumang-ayon si Ochorim na tulungan siya na lutasin ang kaso. Bilang kapalit, kailangan siyang makipagtulungan ni Choi Mo-ugak sa kanyang comedy performance. Ang dalawa ay magtutulungan. Nang marinig niya ito, naalaala ni Choi Mo-ugak ang huling beses na sinundan ng eksakto ni Ochorim ang amoy at naisip niyang maganda ang ideya na ito. Kaya, sumang-ayon siya sa alok ni Ochorim. Kasabay nito, gusto niyang malaman kung anong kakayahan ang ginamit ni Ochorim upang masubaybayan ang kriminal. Nag-isip ng matagal si Ochorim at nagpasya na ibunyag ang kanyang sikreto. Ginagamit niya ang kanyang mga mata upang makita ang mga piraso ng amoy at sinundan niya ang mga bakas ng kaaway mula doon. Upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling, kusang loob na hinila ni Ochorim si Choi Mo-ugak upang gumawa ng isang eksperimento. Nagtago si Choi Mo-ugak sa isang mataas na lugar at pinanood si Ochorim. Nakita niya si Ochorim na sumunod sa mga piraso ng amoy, na sumunod sa eksaktong landas na dinaanan ni Choi Mo-ugak. Pagkatapos, tinakpan ni Ochorim ang kanyang ilong at pinili ang tasa na may candy. Napansin ni Ochorim na ang tasa numero 2 ay naglabas ng mga piraso ng amoy ng peppermint at pinili niya ang tamang tasa. Sa susunod na round, tumaas ang kahirapan. Ang ilong ni Ochorim ay kinagatan upang piliin ang tamang tasa mula sa labas ng pinto. Pagkatapos ng eksperimento, sa wakas ay naniwala si Choi Mo-ugak na nakikita ni Ochorim ang mga amoy. Sa gabi, ibinigay ni Ochorim ang kanyang script notebook kay Choi Mo-ugak. Sinabi sa kanya na maghanda para sa performance kinabukasan at huwag ibunyag ang kanyang sikreto na nakikita niya ang amoy. Kinabukasan, pumunta na naman si Choi Mo-ugak sa Homicide Division. Nakita niya na ang kanyang supervisor na si Yeon-mi ay mayroon ng isang analysis meeting para sa isang kaso. Umupo din siya at nakinig. Ilang araw na ang nakalipas, misteryosong nawala ang sikat na modelo na si Madiri. Naniniwala si Yeon-mi na ang kasong ito ay may kaugnayan sa kilalang barcode killer. Ang mga target ng lalaking ito ay unang nawawala at pagkatapos ay natatagpuan sa loob ng 7 araw. At may barcode na nakaukit sa kanilang mga kamay. Matapos marinig ito, itinaas ni Choi Mo-ugak ang kanyang kamay at nagtanong. Nang matuklasan ng hepe na nakikisali siya, agad siyang pinaalis. Diretsahang sinabi ni Choi Mo-ugak na hindi niya malulutas ang cold case na 15 taon na ang nakakaraan, ngunit kaya niyang hanapin si Madiri. Dahil kulang sa tao ang Homicide Division, pumayag si Chief Yeon-mi na sumali si Choi Mo-ugak sa investigasyon. Agad na dinala ni Choi Mo-ugak si Ochorim sa bahay ni Madiri upang maging pamilyar siya sa amoy ni Madiri na makakatulong sa paghahanap. Kalaunan, natuklasan ni Ochorim na ang pabango na ginamit ni Madiri ay napakakaiba. Pagkatapos nilang matapos, bumalik sila sa comedy troupe upang maghanda para sa performance. Pagdating sa entablado, nag-acting ang dalawa ng may puso. Ngunit ang leader ng troupe na nakaupo sa madla ay walang anumang emosyon. Matapos makarinig ng ilang bahagi, mabilis siyang sumigaw ng stop at diretsahang sinabi na ang performance ni Ochorim ay may mahinang kalidad. Sa kabilang banda, ang pag-arte ni Choi Mo-ugak ay mabilis na gumaling. 7 araw na ang nakalipas simula nang mawala si Madiri, ngunit hindi pa rin nahahanap ng pulisya ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa isang motel, biglang lumabas ang isang talaan ng paggamit ng credit card ni Madiri. Si Choi Mo-ugak at ang 2 pulis ay agad na pumunta sa motel. Nalaman na mayroong isang taong nakapulot ng pitaka ni Madiri. Ibinigay ng pulisya ang pitaka kay Choi Mo-ugak upang dalhin sa police station para sa pagsusuri. Ngunit bago niya ito dalhin sa police station, humanap si Choi Mo-ugak ng pagkakataon na lihim na ipakita ito kay Ochorim. Nakita ni Ochorim ang maraming piraso ng amoy ng lansa mula sa pitaka na nagpapahiwatig na ang pitaka ay maaaring nakababad sa tubig ng matagal. Agad na iniulat ni Choi Mo-ugak ang lead na ito sa hepe, ngunit walang sinumang naniwala sa kanya. Sinunod pa rin ng hepe ang kanyang sariling lohika at nagpadala siya ng maraming tao upang hanapin ang paligid ng motel. Samantala, walang pagpipilian si Choi Mo-ugak kundi hilahin si Ochorim at hanapin ang kabaligtaran na direksyon patungo sa ilog. Naglakad silang dalawa sa mahabang kalsada. Biglang napansin ni Choi Mo-ugak na may mga bakas ng banggaan ng sasakyan sa kalsada. Tinawag niya si Ochorim upang suriin ito ng magkasama. Biglang tiningnan ni Ochorim ang gilid ng kalsada at sinabi na mayroong amoy ng pabango ni Madiri mula doon. Tiningnan ni Choi Mo-ugak ang direksyon na tinitingnan ni Ochorim at nakita niya na ang gilid ng kalsada ay diretsong papunta sa ilog. Tiyak si Ochorim na nasa ilog si Madiri. Lumapit siya sa gilid ng dalisdis at hindi sinasadyang nadulas. Mabilis siyang niyakap ni Choi Mo-ugak. Pagkatapos ay sinabi ni Choi Mo-ugak ang tungkol sa insidente sa kanyang mga kasamahan. At tulad ng inaasahan, natagpuan ng rescue team ang kotse ni Madiri sa ilalim ng ilog. Ang kanyang katawan ay nasa loob ng kotse. Agad na dumating si Yeon-mi sa pinangyarihan. Itinaas niya ang manggas ni Madiri at isang nakakatakot na barcode ang nakaukit sa kanyang pulso. Dumating din ang hepe ng pulisya sa pinangyarihan. Nag-utos siya na bumuo ng isang special investigation team para sa kaso at si Yeon-mi ang magiging team leader. Sa gitna ng kagipitan, nagmungkahi si Yeon-mi na magdagdag ng isang miyembro. Ito ay si Choi Mo-ugak, ang nakatagpo ng katawan ni Madiri. Pagkatapos nilang umalis sa pinangyarihan, hinanap ni Yeon-mi si Chief Yum-ho. Matapos niyang ampunin si Ochorim, nagbitiw siya sa kanyang pagiging pulis at ngayon ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang gusali. Gusto ni Yeon-mi na malaman ang kinaroroonan ng babaeng nakaligtas noong nakaraan na walang iba kundi si Ochorim. Ayon sa nalalaman ni Yeon-mi,
tanging si Yeomho lang ang nakakaalam kung nasaan ang dalaga ngayon. Ngunit iginiit ni Yeomho na pumanaw na si Yoon Seol noong nakaraan at hindi na siya makakatulong pa. Wala nang nagawa si Yeonmi kundi umalis na lang. Hanggang sa umalis na si Yeonmi, nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha si Yeomho. Ang lalaking nakasuot ng puting pananamit na nag-iimbestiga din sa kinaroroonan ni Yoon Seol ay si Chef Kwon Jae-hee. Mula nang magkita sila ng mabilis ni Oh Chorim sa ospital, ang kanyang mukha na lubhang kahawig ni Yoon Seol ay nagpakaba sa puso ni Chef Kwon Jae-hee. Upang imbestigahan kung siya ba ang nakatakas noong nakaraan, sadyang bumili si Chef Kwon Jae-hee ng tiket upang manood ng performance ng comedy troupe ni Oh Chorim upang makita ng malinaw. Sa kabilang banda, pumunta si Choi Mo-ugak sa restaurant ng kasintahan ni Magiri, si Chef Kwon Jae-hee, upang mag-imbestiga at magtanong. Nagkataon na ang matalik na kaibigan ni Chef Kwon Jae-hee, si Chef Baek, ay dumating din doon. Diretsahang sinabi ni Choi Mo-ugak na si Chef Kwon Jae-hee ay nasa listahan din ng mga pinaghihinalaan dahil si Magiri ay kanyang pasyente at ang kanyang huling tawag ay kay Chef Kwon Jae-hee. Paliwanag ni Chef Kwon Jae-hee, mayroon siyang perpektong alibi. Sa mga araw na nawawala si Magiri, nasa ibang bansa siya. Sa gabing iyon, pumunta si Chef Kwon Jae-hee sa teatro upang manood ng isang dula. Patuloy siyang pinagmamasdan si Oh Chorim. Nang umalis si Oh Chorim upang uminom ng tubig, sinundan din siya ni Chef Kwon Jae-hee. Nang kukuha na siya ng isang bagay mula sa kanyang bulsa, biglang lumitaw si Choi Mo-ugak. Mabilis na tumakas si Chef Kwon Jae-hee. Ang kanyang pagmamadali ay nakakuha ng atensyon ni Choi Mo-ugak. Tiningnan ni Oh Chorim ang mga bakas ng paa sa sahig at sinabi na ang taong iyon ay may amoy ng ospital. Nang marinig ito, agad na hinabol siya ni Choi Mo-ugak. Si Oh Chorim, na naiwan sa pasilyo, ay nakita ng troop leader at napagalitan. Iniisip niyang tamad si Oh Chorim at hindi nag-ensayo. Lumingon si Oh Chorim at ibinuhos ang kanyang galit kay Choi Mo-ugak. Pagkatapos niyang magreklamo, kumalam ang kanyang tiyan. Nang marinig ito, inanyayahan siya ni Choi Mo-ugak na kumain ng inihaw na karne bilang pasasalamat. Salamat sa tulong ni Oh Chorim, matagumpay siyang nakasali sa Homicide Division. Ang serbidora ay nagdala ng pagkain at hindi sinasadyang nahulog ito sa grill. Ang mantika ay tumalsik sa mata ni Oh Chorim. Habang kinukusot niya ang kanyang mata, biglang nahulog ang kanyang contact lens na nagbunyag ng orihinal na kulay ng kanyang mata na nakakakita ng amoy. Ang bata sa tabi niya ay nakakita ng asul na mata ni Oh Chorim at sumigaw, "Halimaw si Oh Chorim." Ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid niya ay nagpakaba sa puso ni Oh Chorim. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakas palabas ng restaurant. Nang makita ito ni Choi Mo-ugak, dali-dali niyang pinulot ang contact lens na nahulog sa lupa at hinabol siya. Hinila niya si Oh Chorim at diretsahan siyang sinabihan na huwag siyang magtago dahil sa bagay na ito dahil siya rin ay kakaiba. Ngunit hindi niya tinatakasan ang kanyang mga katangian. Pagkatapos, umupo ang dalawa sa tabi ng ilog. Sinabi ni Choi Mo-ugak na matapos mamatay ang kanyang nag-iisang kapatid, siya ay nataranta at nawalan ng malay habang nagtatrabaho bilang isang diver. Matapos siyang masagip, nawalan siya ng lahat ng pakiramdam. Hindi niya maramdaman ang sakit at hindi niya malalasahan ang pagkain. Ang mga sinabi ni Choi Mo-ugak ay nagpagaan sa pakiramdam ni Oh Chorim. Inanyayahan niya si Choi Mo-ugak na mag-ensayo silang dalawa para sa kanilang performance dahil ang audition ay gaganapin sa kinabukasan. Ang audition na ito ay napakahalaga para kay Oh Chorim dahil si Chief Yeomho ay tutol sa kanyang pagtatrabaho sa comedy troupe. Kung hindi niya mapasa ang audition na ito, kailangan niyang talikuran ang kanyang paboritong trabaho. Kinabukasan, sadyang naglaan si Choi Mo-ugak ng oras para sa audition, ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang bagong assignment. Nalaman na matapos suriin ng pulisya si Magiri, nakakita sila ng isang bagong ebidensya. Ito ay isang necklace na may susi sa tiyan ni Magiri. Agad na ibinigay ni Yeonmi ang assignment. Inutusan si Choi Mo-ugak na hanapin si Chef Kwon Jae-hee at kunin ang medical record ni Magiri. Matapos magkita, patuloy pa rin ang pag-aaway ng dalawa. Naniniwala si Choi Mo-ugak na ang alibi ni Chef Kwon Jae-hee ay masyadong perpekto. Sa kabaliktaran, mas kahina-hinala siya kung nakuha niya lang ang medical record tapos na ang trabaho. Ngunit biglang nagbigay ng bagong assignment si Yeonmi sa kanya. Natuklasan ng ibang pulis na ang necklace na may susi ay maaaring magbukas ng kahon na naglalaman ng talaarawan ni Magiri. Ngunit nang buksan ito ng pulisya, ang talaarawan sa loob ay biglang nawala. Sinabi ng kaibigan ni Magiri na ang kanyang kasintahan, si Chef Kwon Jae-hee, ay pumunta sa bahay ni Magiri upang kunin ang kanyang mga gamit. Kaya, inutusan ni Yeonmi si Choi Mo-ugak na tanungin si Chef Kwon Jae-hee tungkol sa kinaroroonan ng talaarawan. Pumunta si Choi Mo-ugak sa lugar ni Chef Kwon Jae-hee at nakita niyang sinusunog niya ang mga damit ni Magiri. Tinanong ni Choi Mo-ugak ang tungkol sa talaarawan. Hindi rin alam ni Chef Kwon Jae-hee kung nasaan ang talaarawan. Dahil abala si Choi Mo-ugak sa kanyang assignment, tuluyan niyang na-miss ang audition. Walang kapareha si Oh Chorim, kaya pinaalis siya ng troop leader sa entablado at pinatalsik sa trabaho sa party. Pagkatapos, malungkot na uminom ng mag-isa si Oh Chorim. Nang matapos ang party, doon lang siya nakita ni Choi Mo-ugak. Binuhat ni Choi Mo-ugak si Oh Chorim na lasing na lasing. Hinila ni Oh Chorim ang tenga ni Choi Mo-ugak. Ang paghinga ng dalawa ay malinaw na naririnig. Dapat ay mayroon silang romantic na sandali. Ngunit sayang, hindi nasa matinong pag-iisip si Oh Chorim at nagbigay siya ng maling direksyon pa uwi na nagpabalik-balik sa kanya ng maraming beses. Ang pangyayaring ito ay nagpaalaala kay Choi Mo-ugak sa alibi
ni Chef Kwon Jae-hee. Agad niyang dinala si Oh Chorim sa police station at sinabi kay Yeon-mi na sinabi ni Chef Kwon Jae-hee na noong nawawala si Magiri, nasa Jeju Island siya sa loob ng 4 na araw. Mayroon kayang ilang beses na bumalik-balik siya sa Jeju Island para sunugin si Marie. Sa oras na ito, lasing na lasing din si Chorim nang pumasok sa istasyon ng pulis. Sinusuri ni Yeon-mi ang case file ng mag-asawang pinaslang at bigla siyang nakakita ng malaking pagkakahawig ni na Chorim at ng anak na babae nila, kaya agad niyang tinanong si Muugak para sa pangalan ni Chorim. Nang malaman niyang si Chorim ang pangalan niya at hindi ang anak na babae noon na si Unseo, kinabukasan nagising si Chorim sa loob ng istasyon ng pulis. Dahil hindi niya sinabi ng malinaw ang daan pauwi, walang ibang pagpipilian si Muugak kundi dalhin siya sa istasyon ng pulis upang matulog magdamag. Nang magising si Chorim, naalala niya na tinanggal siya sa theater group at nalungkot siya. Labis siyang nadismaya kay Muugak. Sa totoo lang, wag na kayong magkita pang dalawa. Puno rin ng pagsisisi si Muugak sa kanyang puso. Nagpasya siyang personal na lumapit sa pinuno ng grupo at hilingin sa kanya na bigyan si Chorim ng isa pang pagkakataon. Nang marinig ito ng pinuno ng grupo, iminungkahi niya na kung mapapatawa lang siya ni Muugak, papayag siya sa hiling na ito. Nang lumabas ang mga salitang ito, naramdaman ng ibang miyembro ng grupo na hindi ito magagawa ni Muugak dahil wala pang sinuman ang nagtagumpay sa pagpapatawa sa pinuno ng grupo. Habang naghihintay ang lahat sa pagkabigo ni Muugak, biglang umalingaw sa silid ang malakas na tawa ng pinuno ng grupo. Pagkatapos, tinawagan ng pinuno ng grupo si Chorim at sinabi sa kanya na bumalik sa grupo at magtrabaho at ang kondisyon ay dapat siyang maging katambal ni Muugak. Agad na kumilos si Chorim, bumili ng pampalakas at pumunta sa istasyon ng pulis. Pinasalamatan niya si Muugak at hiniling sa kanya na maging acting partner niya. Pumayag si Muugak, ngunit bilang pulis, wala siyang gaanong oras para mag-ensayo, kaya kailangan nilang pagkasunduan ang oras. Masayang inanyayahan ni Chorim si Muugak sa isang sushi buffet. Naalala niya na hindi nararamdaman ni Muugak ang lasa ng pagkain, kaya gusto niyang subukan siya. Habang nakikipag-usap si Muugak sa telepono, naglagay si Chorim ng isang piraso ng wasabi sa sushi rice at pagkatapos ay inilipat ang wasabi sushi sa malapit kay Muugak. Nagkataon na nakita ni Muugak ang lahat ng kilos ni Chorim sa salamin. Nang bumalik siya sa kanyang upuan, palihim niyang inikot ang plato at kinain ang sushi na walang wasabi na malapit sa kanya. Hindi makapaniwala ang mukha ni Chorim. Kumuha ng isa pang piraso ng sushi at inilagay sa kanyang bibig. Agad siyang napaso sa lasa ng wasabi. Kinabukasan, natuklasan ng mga pulis ang isang katawan sa parke na may barcode tattoo sa lip. Nagpunta rin si Muugak at Chorim sa pinangyarihan ng krimen. Ang kasong ito ay nagdulot ng pagdududa sa mga pulis dahil ang barcode killer ay may tiyak na siklo ng pagkilos, ngunit nilabag ng kasong ito ang tuntunin na iyon. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakasundo si Yeon-mi at ang team leader. Naniniwala ang team leader na ito ang gawa ng barcode killer, ngunit pakiramdam ni Yeon-mi na ito ay imitasyon lamang na krimen. Kailangan muna nilang imbestigahan ang mga aksyon ng biktima. Kaya, kumampi si Muugak kay Yeon-mi at kinuha ang misyong ito. Agad na nakipagkita si Muugak kay Chorim. Ipinaliwanag ni Chorim, kaninang umaga nang makita niya ang katawan sa parke. Napakabaho ng amoy ng inihaw sa damit ng biktima na nagpapahiwatig na hindi pa nagtatagal, kumain ang biktima ng inihaw na pagkain. Batay sa amoy ng inihaw, dinala ni Chorim si Muugak sa isang barbecue restaurant na may parehong amoy. Kinuha ni Muugak ang larawan ng biktima. Batay sa kanyang damit, nakilala ng may-ari na siya ang fitness instructor mula sa malapit na Gifi. Nagtipon-tipon nga sila doon kamakailan. Tungkol sa kung kasama ba siya sa kanila, hindi na rin matandaan ng may-ari. Nang malaman ni Muugak ang pagkakakilanlan ng lalaki, pumunta siya sa Gifi at nalaman niya sa investigasyon na matagal nang umalis sa trabaho ang lalaki at hindi siya dumalo sa barbecue party. At may maraming hindi pagkakaunawaan sa pera sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng interogasyon, umuwi silang dalawa. Nagkataong nakasalubong ni Chorim si Chef Baek na naghahanap ng kanyang alagang aso sa kalye. Nang makita na bahagyang nasugatan si Chorim, humingi ng paumanhin si Chef Baek at dinala si Chorim sa opisina ni Lee Si-chon. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Lee Si-chon na alamin kung si Chorim ay ang dating Unseo. Inamin ni Chorim na 3 taon na ang nakalipas na aksidente siya sa kotse. Pagkatapos, matapos ma-x-ray ni Lee Si-chon ang braso ni Chorim, inihambing niya ito sa dating x-ray film at natuklasan na ang mga larawan ay eksaktong magkatugma. Sa wakas, kinumpirma niya na ang Chorim sa harap niya ay ang Unseo. Nang umalis siya sa ospital, gumamit si Chorim ng amoy para matulungan si Chef Baek na hanapin ang maliit na aso. Bilang pasasalamat, inanyayahan sila ni Chef Baek at Lee Si-chon na kumain sa kanyang bahay. Sa panahong iyon, ang maliit na aso ay tahol ng tahol patungo sa basement ng bahay ni Chef Baek, kung saan tila may kakaibang amoy. Samantala, laging pakiramdam ni Yeon-mi na ang kasong ito ay isang imitasyon na krimen at ang taong nakakaalam ng detalye ay mula sa loob ng pulisya alinman ay may nag-leak ng impormasyon o ang salarin mismo ay isang pulis. Naniniwala si Muugak na ang salarin ay isa sa mga kasamahan ng biktima. Nakaisip siya ng paraan at hiniling kay Yeon-mi na makipagtulungan sa kanya at isa-isa nilang idineklara sa mga kasamahan ng biktima at sa mga pulis na. Natuklasan ng isang walang tirahan na tao sa katawan ng biktima ang isang locker key mula sa Gifi.
at itinapon ito sa damuhan malapit sa parke. Hinala ni Mougak na tiyak na hahanapin ng taong iyon ang susi sa damuhan sa parke. Nag-abang ang mga pulis sa parke buong gabi, ngunit walang nakitang kahina-hinalang tao. Nang papalapit na ang umaga, nakakita ang isang pulis ng isang mamahaling fountain pen sa damuhan. Pagkatapos kumpirmahin ang fingerprint, napatunayan na ang panulat ay pag-aari ni Chon. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Parehong naniniwala sina Mougak at Yeomi na ito ay imitasyon na krimen. Pakiramdam ni Yeomi na ang mamamatay tao na kayang gayahin ang barcode nang ganoon ay tiyak na may kaugnayan sa isang tao sa loob ng police department. Sa oras na ito, nakatanggap si Mougak ng tawag mula kay Chorim. Nag-isa siyang pumunta sa Gifi at biglang natuklasan na ang amoy sa isang fitness trainer ay eksaktong kapareho ng amoy ng isang pulis sa kanilang istasyon. Nang marinig ang pahiwatig na ito, agad na nagsagawa ng investigasyon si Mougak at sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Ang trainer ay kapatid ng pulis. Hindi niya sinasadyang pinatay ang kanyang kapatid dahil sa hindi pagkakaunawaan sa utang. Pagkatapos, sa tulong ng pulis, ginawa niyang mukhang kaso ng barcode ang pinangyarihan ng krimen. Ang panulat ni Chon ay pekering ebidensya na sinadyang itapon niya para isisi kay Chon na dati ng pinaghihinalaan. Pagkatapos ng malaking tagumpay na ito, binigyan ni Yeomi si Mougak ng access sa mga internal case file ng pulisya. Lubos na nagpapasalamat si Mougak dahil sa wakas ay maimbestigahan na niya ang kaso ng kanyang kapatid. Nagkita silang dalawa sa isang coffee shop. Nagtatrabaho dito ang kaibigan ni Chorim. Tinawagan niya si Chorim at sinabing nandyan si Mougak. Tuwang-tuwa si Chorim na tumakbo para salubungin siya. Ngunit nakita niya si Mougak na masayang nakikipag-usap kay Yeomi at bigla siyang nalungkot. Sa araw na iyon, pumunta si Mougak at dalawang pulis sa labas ng isang gusali. Bago pa man huminto ng tuluyan ang sasakyan, may isang taong nahulog mula sa rooftop papunta sa bubong ng sasakyan at namatay agad. Tumingala si Mougak at nakita ang isang anino sa rooftop. Saglit na dumaan ang taong ito na si Chef Baek. Bumalik sa oras, 0 minuto bago mangyari ang insidente. Nagpunta si Chorim sa restaurant ni Chef Baek sa unang palapag ng gusali. Pagkaupo niya, matagal bago dinala ang pagkain. Sinabi ng empleyado kay Chef Baek na ang kusinero ng restaurant ay umakyat sa rooftop para kumuha ng damong gamot, ngunit hindi pa bumababa. Nang marinig ito, agad na umakyat si Chef Baek sa rooftop para hanapin siya. Hindi niya inaasahan na pagbukas pa lang ng pinto ng rooftop, nakita na niya ang likod ng kusinero na nahulog sa ibaba. Nang malaman ng mga pulis ang nangyari, agad nilang inaresto si Chef Baek. Narinig ni Chorim na sinabi ng pulis na namatay ang kusinero dahil sa mga sugat sa kanyang liig. Ngunit napansin niyang ang mga kamay ni Chef Baek ay walang amoy ng liig ng kusinero. Sa halip, ang isa pang lalaking nakasalamin sa restaurant ay may amoy sa kanyang kamay na eksaktong kapareho ng amoy sa liig ng kusinero. Agad na sinabi ni Chorim ang natuklasan niyang ito kay Mougak. Kinala niya na si Chef Baek ay tiyak na hindi ang salarin. Naalala ni Mougak nang malinaw na sa sandaling nahulog ang kusinero. Tumingala siya at nakita ang mukha ni Chef Baek, kaya puno pa rin siya ng pagdududa tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi sinunod ni Mougak ang opinyon ni Chorim. Matapos silang magkita sandali, nagmamadali siyang bumalik sa istasyon ng pulis para makipag-usap kay Chef Baek. Ipinahayag ni Mougak ang tiwala ni Chorim sa kanya at ang kanyang pagmamalasakit sa maliit na aso nito. Pagkatapos, hiniling ni Chef Baek kay Chorim na alagaan ang aso niya ngayong gabi. Pumunta si Chorim sa bahay ni Chef Baek at nakita ang 3 kahon na gawa sa kahoy sa tabi ng sofa na puno ng amoy ng pabango ni Marie. Naalala niya na si Chef Baek ay ang dating kasintahan ni Marie, kaya hindi katakataka na ang kanyang bahay ay may amoy ni Marie. Nang kukunin na ni Chorim ang aso upang umalis, nakita niya si Chon sa pinto. Lumalabas na hiniling din ni Chef Baek kay Chon na kunin ang gitnang kahon sa 3 dahil sa loob nito ay mailihim na libro ng accounting ng restaurant. Ayaw ni Chef Baek na malaman ito ng mga pulis. At si Chorim, upang patunayan na inosente si Chef Baek, ay nagsimulang maghanap ng amoy. Ngayon ay hahanapin niya ang amoy ng artemisia ng lalaking nakasalamin. Pagkatapos ng walang saysay na paghahanap, bigla siyang nakasalubong ng lalaking nakasalamin sa kalye. Sinundan ni Chorim ang lalaki ng mag-isa, ngunit natuklasan siya ng lalaki. Sa sobrang takot, agad na nag-text si Chorim kay Mougak para humingi ng tulong at pagkatapos ay nagtago sa banyo. Ngunit sa kasamaang palad, sinundan at binihag pa rin siya ng lalaking nakasalamin. Sa kabutihang palad, sa mahalagang sandali, dumating si Mougak sa eksena para iligtas si Chorim. Pinagalitan ni Mougak si Chorim dahil sa pagiging mapanganib at umalis na galit. Pagkaalis ni Mougak, galit na tinanggal ni Chorim ang kanyang jacket at bigla siyang nakakita ng bagong amoy na lumitaw mula sa kanyang balat na inilipat sa kanya mula sa katawan ng lalaking nakasalamin. Natigil sa likod niya ang amoy sa katawan ng lalaki at ang mga amoy na ito ay pawang mga amoy ng bulaklak. Sinabi ni Chorim ang pahiwatig na ito kay Mougak. Sa pagkakataong ito, nagbago ang isip ni Mougak at sinabi niya kay Chorim na huwag nang sumali sa investigasyon ng kaso. Ayaw niyang masaktan pa si Chorim. Naghanap ang mga pulis sa bahay ni Chef Baek, ngunit walang nakitang ebidensya. Tungkol naman sa naunang kaso ni Marie, ibinalik nila ang kanilang atensyon kay Chon. Ayon sa mga dokumento, nagtrabaho si Chon sa Hala Hospital sa Jeju Island. Nang makita ang impormasyong ito, inimbestigahan ni Mougak ang dating kaso sa Jeju Island at ang oras ng insidente ay tumugma sa panahong nagtatrabaho si Chon doon.
Nang makita ito, agad na sinabi ni Yeonmi kay Mo-ugak na pumunta sa Jeju Island upang alamin ang kinaroroonan ni Lee Si-chon doon noong nawawala si Marie. Agad na umalis si Mo-ugak patungong Jeju Island. 4 na taon na ang nakalipas, nakatira rin si Mo-ugak at ang kanyang kapatid na babae doon. Bumili siya ng recording teddy bear na gusto ng kanyang kapatid at inilagay ito sa tabi ng lapida ng kanyang kapatid. Pagkatapos, pumunta siya sa Hala Hospital. Sinabi ng staff ng ospital kay Mo-ugak na nagpunta nga doon si Lee Si-chon upang tingnan ang medical record ng isang pasyenteng nagngangalang Choi On-seo. Nang marinig ang pangalang ito, agad na naging emosyonal si Mo-ugak. Agad siyang humingi ng medical record, ngunit bigla siyang natuklasan na ang On-seo na ito ay hindi ang kanyang kapatid na babae, kundi ibang babae. Nang makabalik si Mo-ugak sa Seoul, natagumpay na nalutas ng mga pulis ang isang kaso ng pagtatanim ng abaka sa isang tindahan ng bulaklak. Nang ipinaplano ng team leader na ihabla ang mastermind, itinuro ni Mo-ugak ang lalaking nakasalamin na isa sa mga mastermind batay sa sinabi ni Chorim. Siya rin ang pumatay sa kusinero. Sa araw ng insidente, tumanggi ang kusinero na makipagtulungan sa lalaking nakasalamin. Galit ang lalaki at inatake ang kusinero at ginawang parang pagpapakamatay ang pinangyarihan ng krimen. Tungkol naman kay Chef Baek, nagkataon lang na umakyat siya sa rooftop at naging suspect. Matagumpay na na-analyze at nalutas ni Mo-ugak ang kasong ito. Sa gabi, sinabi ni Mo-ugak kay Yeonmi ang tungkol sa kanyang investigasyon sa Hala Hospital. Sinabi niya na pumunta si Lee Si-chon sa Jeju Island para tingnan ang medical record ni On-seo. Nang marinig ito, sinabi ni Yeonmi kay Mo-ugak na si On-seo ay anak ng mag-asawa at siya rin ang tanging nakaligtas na nakakita sa barcode killer. Pinag-ugnay ni Mo-ugak ang dalawang kwento at sa wakas ay natauhan siya. Lumalabas na sa araw na iyon, may dalawang babaeng nagngangalang On-seo na dinala sa Hala Hospital. Para patayin si On-seo, pumunta sa ospital ang barcode killer. Ngunit hindi niya sinasadyang napatay ang kapatid ni Mo-ugak na may parehong pangalan. Ang katotohanan ito ay nagpaalab sa galit ni Mo-ugak. Nawala siya sa kanyang katinuan at sumugod sa opisina ni Lee Si-chon. Sinabi niya kay Lee Si-chon na nagkamali siya ng tao na nagresulta sa pagkawala ng kanyang kapatid. Mula sa ekspresyon ni Lee Si-chon, parang nagdududa siya sa mga salitang ito. Agad na hinabo ni Yeonmi at hinatak si Mo-ugak. Galit siyang pinagalitan at sinabihan na dapat niyang paghiwalayin ang personal na damdamin at investigasyon ng kaso. Huwag niyang hayaan ang kanyang emosyon na mawala ang pagkakataon na imbestigahan ang kaso. Nang panahong iyon, ibinalik ni Chorim ang maliit na aso kay Chef Baek at inanyayahan siya nito na kumain sa kanyang bahay. Pauwi, nakita ni Chorim na naghihintay sa kanya si Mo-ugak at niyaya siyang uminom. Inilabas niya rin ang isa pang recording teddy bear na binili niya at ibinigay kay Chorim. Si Chorim ay nasa mabuting kalagayan at kumain ng karne at uminom ng alak kasama si Mo-ugak. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mo-ugak at uminom siya ng maraming soju, kaya agad siyang nakatulog. Kinuha ni Chorim ang teddy bear sa tabi niya at narinig ang recording sa loob. Ito ay ang boses ni Mo-ugak na nagre-record para sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos makinig, naramdaman ni Chorim ang halo-halong emosyon. Lumapit ang may-ari ng tindahan at sinabi na hindi sila maaaring matulog sa loob ng tindahan. Walang pagpipilian si Chorim, kaya dinala niya si Mo-ugak sa labas at pinatulog siya sa kanyang hita. Isang talulot ng bulaklak ang nahulog sa mukha ni Mo-ugak. Yumuko si Chorim at dahan-dahang hinipan ang talulot. Biglang nagising si Mo-ugak, lumingon siya, umupo at niyakap si Chorim. Si Chorim ay nasa isang magandang panaginip habang si Mo-ugak ay mahimbing na natutulog sa hita ni Chorim. Nahiyang ginising ni Chorim si Mo-ugak dahil paulan na at dapat na silang umalis. Bago sila maghiwalay, ibinalik ni Chorim ang teddy bear kay Mo-ugak. Pakiramdam niya ay hindi ito ang regalo na dapat niyang tanggapin. Hindi rin siya pinilit ni Mo-ugak at kinuha niya ang teddy bear. Hindi niya sinasadyang na-activate ang playback function at narinig ang boses na ni-record niya para sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang naibigay niya ang maling teddy bear. Samantala, humiling si Lee Si-chon ng ilang araw na day off para maging volunteer doctor sa ibang bansa at mabilis na niligpit ang mga gamit sa kanyang opisina. Bago siya umalis, nakita niya si Chorim sa restaurant ni Chef Baek. Nagtatrabaho si Chorim bilang part-timer doon matapos niyang alagaan ang maliit na aso ni Chef Baek noong huli. Sa pagtingin sa likod ni Chorim, tila may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya ito nagawa. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang opisina, sumulat si Lee Si-chon ng isang liham para kay Chorim. Sa katunayan, hindi si Lee Si-chon ang barcode killer. Noong araw na iyon, nakita niya si On-seo sa harap ng silid ng pasyente na naospital dahil sa isang aksidente sa kotse at walang senyales na magigising. Naisipan niyang hintayin siyang mamatay upang makuha ang kanyang puso para sa kanyang asawa na nasa kritikal na kondisyon. Ngunit matatag si On-seo at patuloy na lumalaban. Nang makita ito, nagkaroon si Lee Si-chon ng masasamang intensyon. Nais niyang turukan si On-seo ng gamot, ngunit sa huli ay tumigil siya dahil sa kanyang konsensya. Ang layunin ni Lee Si-chon sa pagsulat ng liham ay hindi para ibigay ito kay On-seo, kundi upang magsisi sa kanyang masasamang isipan. Sa kasamaang palad, pagkatapos isulat ang liham, hindi sinasadyang kinuha ito ng nurse at
at inilagay sa isang kahon na may mga librong kailangang ipadala. Ang mga librong ito ay hiniram ni Si Chon mula kay Chef Baek. Nagtatrabaho ngayon si Chorim sa restaurant ni Chef Baek. Nagpunta si Mougak sa restaurant upang humingi ng paumanhin sa dating hindi pagkakaintindihan. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Mougak ng tawag mula kay Chon. Nagkasundo sila na magkita sa simbahan sa gabing iyon. Pagdating ni Chef Baek sa bahay, nakita niya si Chon na may hawak na kahon na gawa sa kahoy sa harap ng kanyang bahay. Napansin ni Chef Baek na may sugat sa daliri si Chon, ngunit sinabi ni Chon na maliit na sugat lang iyon. Matapos ibalik ang kahon na gawa sa kahoy, nagmamadali siyang umalis. Dinala ni Chef Baek ang kahon sa bahay. Binuksan ito at nakita na puno ito ng mga nawawalang diary ni Marie, hindi accounting books gaya ng sinabi niya. Kumuha si Chef Baek ng isang libro at nagsimulang basahin at nakita ang isang sariwang mansa ng dugo sa huling pahina. Agad na nagbago ang mukha niya at naging mabangis. Ipinahihiwatig nito na binasa ni Chon ang mga diary na ito. Sa katunayan, habang naghihintay kay Chef Baek, binuksan nga ni Chon ang mga diary. Sa huling pahina, nakita niya ang litrato ng isang barcode sa pulso at nataranta. Kaya nagmamadali siyang umalis. Napagtanto ni Chon na si Chef Baek ang barcode killer. Kailangan niyang sabihin ito kay Mougak para maprotektahan niya si Chorim. Sa gabi, nagpunta si Chon sa simbahan at naghintay kay Mougak, ngunit si Chef Baek ang dumating. Nang dumating si Mougak sa simbahan, wala na si Chon. Hindi pinansin ni Mougak ang pagkawala niya, naghintay sandali at umalis sa simbahan. Kinabukasan, araw ng pahinga para sa police department. Dinala ng homicide team si Chorim sa isang restaurant na nagbebenta ng inihaw na manok para kumain. Nang handa na ang lahat na umalis, napansin ni Chorim na nagmamadaling dinala ng may-ari ng restaurant ang isang malaking palanggana na may amoy ng pera. Ang isa pang kasamahan ay nagtaka at sinabi, ang restaurant na ito ay malaki sa labas. Ngunit ang pribadong silid sa loob ay masikip. Pinagsama ni Mougak ang sinabi ng dalawang tao at hinala na mayroong lihim na underground casino. Pagkatapos niyang magsalita, tumawag ang homicide team para sa backup at nagsagawa sila ng operasyon. Sa katunayan, natuklasan nila ang isang pagtitipo ng sugat sa loob ng restaurant. Nagdagdag si Chorim ng isa pang malaking tulong sa pulisya. Hindi masaya si Mougak. Sa halip, sinabi niya kay Chorim na huwag nang gamitin ang kanyang kakayahang makita ang mga amoy para tulungan ang mga investigasyon ng krimen. Isa lang siyang mahinang babae at mapanganib na nasa pinangyarihan ng krimen. Ngunit may ibang pananaw si Chorim. Maaari niyang gamitin ang kanyang kakaibang kakayahan upang gumawa ng mga kapakipakinabang na bagay na nagbibigay sa kanya ng malaking kasiyahan. Kung mapanganib ang pinangyarihan ng krimen, si Mougak na nasa tabi niya ay proprotektahan siya ng maayos. Kinabukasan, pumunta si Mougak sa ospital para hanapin si Chon, ngunit wala pa rin siya. Sa oras na iyon, nalaman niya na dapat ay nasa ibang bansa siya ngayon, ngunit hindi siya sumipot sa kanyang biyahe. Dahil sa emergency, walang pagpipilian ang homicide team kundi maglabas ng warrant of arrest para kay Chon. Pumunta si Mougak sa bahay ni Chef Baek para tanungin siya. Nagpanggap si Chef Baek na hindi niya alam ang tungkol sa pagkawala ni Chon. Tungkol sa kanilang huling pagkikita, sinabi niya na ibinalik lang ni Chon ang mga librong hiniram niya. Sa oras na ito, hindi pa nababasa ni Chef Baek ang liham. Pagkatapos ng interogasyon, nakipagkita si Mougak kay Chorim sa coffee shop. Isang sikat na idolo ang nagkataong nandoon sa coffee shop. Nakapila si Chorim at nakuha ang perma niya. Tiningnan ni Mougak ang perma at mukhang sulat manok. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakasulat. Binaligtad niya ang notebook at sa kanya lang nakita ng malinaw ang perma. Dahil sa inspirasyon ng perma, pagbalik ni Mougak sa police station, binaligtad niya ang barcode sa liig ng biktima at biglang natuklasan na totoo ang mga barcode. Lahat ng ito ay barcode ng libro. Nang malaman niyang ginagawa niyang libro ang bawat tao na kanyang pinapatay, sinundan ni Mougak ang mga barcode numbers at nalaman ang victim D. Sa sandaling iyon, pumunta si Chef Baek sa kanyang basement, eksaktong inimprenta ang GI number na sinabi ni Mougak at idinikit ito sa likod ng isang libro. Ang aklat na ito ay may ukit na pangalan at petsa ng kapanganakan at kamatayan ni Chon. Batay sa barcode number, natuklasan ng mga pulis na ang katumbas na publishing company ay nalugi na. Bukod pa rito, iminungkahi ni Mougak ang isa pang mahalagang punto sa kaso ni Marie. Alamin kung paano nakarating ang kotse ni Marie sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ng pagtalakay sa kaso, umalis si Mougak sa istasyon ng pulis at pumunta sa Comedy Trope. Nakita niyang nagtatrabaho si Chorim bilang janitor. Lumabas na pagbalik ni Chorim sa grupo, sinabi niya sa pinuno na hindi na siya maaaring mag-perform kasama si Mougak sa hinaharap. Ngunit ang orihinal na intensyon ng pinuno ng grupo nang ibalik niya si Chorim. Iyon ay dahil pinahahalagahan niya ang talento ni Mougak sa komedya. Kung hindi makakasama si Mougak, hindi nabibigyan ng pinuno si Chorim ng pagkakataon na tumuntong sa entablado. Sa pagtingin sa mga luha ni Chorim, lubos na nasaktan si Mougak. Kaya, sa gabing iyon, sinundo niya si Chorim at dinala sa isang restaurant ng maanghang na trotters para kumain upang may dahilan siyang umiyak. Habang kumakain sila, napansin ni Mougak na kinakaladkad ang kanyang sasakyan dahil sa maling pagpark. Upang hindi niya maistorbo si Chorim na nag-enjoy sa pagkain, hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pagkain kasama si Chorim. Pagkatapos kumain, naglakad sila pauwi dahil wala silang sasakyan. Sa oras na ito, tinanong ni Mougak si Chorim kung bakit sinabi niya sa pinuno ng grupo na hindi na siya sasama
sa pagtatanghal sa hinaharap. Sinabi ni Chorim, dahil nakita niyang masama ang loob ni Muugak noon at uminom ng maraming alak, naramdaman niyang hindi siya angkop para sa isang nakakatawang sitwasyon, kaya't siya ay nagpasya para kay Muugak. Gayunpaman, ipinahayag ni Muugak na gusto niyang sumama sa kanya sa isang komedya at nais niyang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa kaso kasama si Chorim. Tungkol sa kaligtasan ni Chorim, gagawin niya ang lahat upang protektahan siya. Sa pakikinig sa hindi inaasahang pagbabagong ito, si Chorim ay labis na natuwa. Alas negatibo 1:00 ng gabi, sinimula ni Chef Kwon ang pagproseso sa bangkay ni Director Chon. Una siyang pumunta sa restaurant, inayos ang eksena upang magmukhang nagtatrabaho siya. Pagkatapos ay nagmaneho ng isang truck at dinala ang katawan at kotse ni Director Chon. Tinapon ang mga ito sa labas. Pagkatapos niyang gawin ang lahat, tinawag niya ang isang driver na magdadala sa kanyang sasakyan, sinadyang dumaan sa harap ng assistant chef na nagpapatunay na abala siya sa restaurant bago ito. Pagkatapos, pumunta si Chef Kwon sa lugar ng driver at dinala ang kanyang kotse pabalik sa restaurant. Kinabukasan, pumasok si Chorim sa trabaho. Binati niya si Chef Kwon. Parang nag-atubili siya sandali bago siya makilala. Inamin ni Chef Kwon na mayroon siyang prosopagnosia at hiniling kay Chorim na tulungan siya sa pakikitungo sa ibang tao sa hinaharap. Masayang pumayag si Chorim. Kasabay nito, si Eri, kaibigan ni Chorim, ay nasa malaking gulo. Si Eri at isa pang part-time na empleyado ay inakusahan ng kanilang boss na naglustay ng malaking halaga ng pera mula sa tindahan. Ngunit may alibi ang part-time employee, sinasabing nagbakasyon siya kasama ang kanyang kasintahan kahapon at may mga larawan sa kanyang social media account bilang patunay. Nagmamadaling pumunta si Chorim sa istasyon ng pulisya nang makuha ang balita. Nakita niya agad ang amoy mula sa tumaas na temperatura ng katawan ng empleyado na nagpapatunay na nagsisinungaling siya. Sa harap ng akusasyon, hindi makapagdepensa si Eri. Upang patunayan ang kawalang kasalanan ni Eri, hinila ni Chorim si Muugak upang pumunta sa labas ng bayan. Sinundan nila ang mga lugar na pinuntahan ng part-time employee at ng kanyang kasintahan at kumuha ng mga larawan mula sa parehong mga anggulo, sinusubukang makahanap ng mga pagkakamali sa kanilang mga larawan. May kasamang larawan ng paghahalikan. Ang dalawa ay patuloy na naglalapitan, nag-aalangan kung dapat ba nilang gawing muli ang eksenang iyon. Ang maliit na tourist van ay nainip sa kanilang pagiging mabagal at biglang umalog na matagumpay na nagpatuloy sa kanilang paghahalikan. Ang huling destinasyon na pinuntahan ni Kigi at ng kanyang kasintahan ay isang cave. Nagkataon na ang cave ay naging isang tindahan ng sapatos isang linggo bago nito. Kung kamakailan ay nagbakasyon ang part-time employee kasama ang kanyang kasintahan, imposibleng kumuha ng larawan sa Kaji Cave. Kaya ang alibi ni Kigyu ay napabulaanan. Napawalang sala si Eri. Pagkatapos nilang asikasuhin ang kaso ng kanilang kaibigan, si Muugak at Chorim ay handa nang umalis sa istasyon ng pulisya. Nagkataon na nasa underground parking lot sila. Nakita nila ang sasakyan ni Director Chon. Sa loob nito, nakita nila ang kanyang katawan na may barcode sa kanyang pulso. Lahat ay nagulat sa pangyayaring ito. Hindi nila inaasahan na ang pangunahing suspect ay magiging biktima. Lumapit si Chorim sa katawan ni Director Chon at nakita na bukod sa amoy ng alak, mayroon pa itong amoy na hindi pa niya nakita. Kinuha agad ng pulisya ang key footage ng parking lot at nakita ang inupahang driver na nagmaneho ng sasakyan. Sinabi ng inupahang driver na tumanggap siya ng tawag kahapon mula sa isang tao na nag-utos sa kanya na i-drive ang sasakyan ni Director Chon mula sa gilid ng isang lawa pabalik sa istasyon ng pulisya. Agad na pumunta ang mga pulis sa parking lot sa lawa. Sinabi sa kanila ng isang taong nakatira malapit doon na nakapark ang sasakyan doon mula pa noong nakaraang gabi. Nagpunta si Muugak sa restaurant ni Chef Kwon ayon sa pamamaraan at tinanong ang kanyang mga gawain noong nakaraang araw. Handa na si Chef Kwon at pinatunayan ng assistant chef. Sinabi niya na umalis lang siya sa restaurant sa loob ng 40 minuto noong gabing iyon. Kaya, imposibleng makapaglakbay si Chef Kwon mula sa lawa. Sa makatuwid, na-establish ang kanyang alibi. Nalaman din ni Muugak mula sa nurse ng ospital ni Director Chon na bago siya umalis sa bansa, umupa siya ng isang container sa daungan upang itago ang kanyang mga natitirang ari-arian. Nagmadaling pumunta si Muugak para tingnan ito. Sa kasamaang palad, nauna nang pumunta si Chef Kwon upang hanapin ang 2 libro ni Director Chon. Sa panahong ikinulong niya si Director Chon, paulit-ulit na sinasabi ng biktima ang isang pangusap sa harap ng teeth. Kailangang makilala ng gintong isda ang ermitanyo. Naramdaman ni Chef Kwon na may nakatagong kahulugan ang sinabi ng biktima at naisip niyang ang gintong isda at ermitanyo ay ang pamagat ng 2 libro. Kinuha niya ang 2 librong ito. Nang umalis siya, hindi sinasadyang nakita siya ni Muugak. Wala nang ibang pagpipilian si Chef Kwon kundi ang saktan si Muugak. Bumagsak si Muugak sa lupa hawak ang kanyang tiyan. Pagbalik sa bahay, hindi alam ni Chef Kwon ang ibig sabihin ng sinabi ni Director Chon at umupo siya sa sofa upang magbasa. Sa kabilang banda, si Muugak ay natagpuan ng isang empleyado ng daungan at dinala sa ospital. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ni Muugak, umiyak si Chorim habang tumatakbo patungo sa ospital. Ipinaliwanag ni Yeomi ang sitwasyon. Nasa shock si Muugak dahil sa pagkawala ng dugo. Bago siya nawalan ng malay,
malay, sinabi niyang nakita niya ang mukha ng salarin. Kinuha ng pulisya ang key footage ng daungan at nakita na ang lugar na tinambayan ni Muugak ay isang blind spot. Si Yomi at ang team leader ay nagsimulang mag-isip-isip. Ang salarin ay nangahas na pumunta sa container ni Director Chon upang maghanap ng isang mahalagang bagay. Marahil ay ebidensya na magpapatunay na siya ay nagkasala. Sa ngayon, kailangan nilang hintayin na magising si Muugak upang makilala ang pagkakakilanlan ng salarin. Nang pumunta si Churim sa trabaho sa restaurant, sinabi niya kay Chef Kwon ang tungkol sa pagtambay ni Muugak at sa pagkakita niya sa mukha ng salarin bago siya nawalan ng malay. Pagkarinig nito ni Chef Kwon, nag-isip siya at nagsimulang magplano ng kanyang galaw upang patayin si Muugak. Sa susunod na araw, sa ilalim ng pagkukunwaring nag-aalala siya sa sitwasyon ni Muugak, gusto niyang tumulong at nagdala ng bento box sa mga pulis sa ospital. Tuwirang pumunta siya sa silid ni Muugak. Nang aatake na sana siya, pumasok si Yeomei na nagpapatigil sa mga galaw ni Chef Kwon. Hindi sumuko si Chef Kwon. Nang maglaon, nagpanggap siyang doktor at gusto niyang pumasok muli sa silid ni Muugak. Una niyang sinuri ang sitwasyon. Nang dumaan siya sa silid, nakita niya ang mga pulis na nagpapanggap ng mga pasyente. Agad niyang naunawaan na ang tinatawag na nakita ni Muugak ang mukha ng suspect ay isa lamang panlilin lang. Gumawa sila ng isang smoke bomb para lumabas ang suspect. Nalaman ni Chef Kwon ang bitag na ito at nagbayad ng isang taong magpapanggap bilang isang clone upang pumasok sa silid ni Muugak. Nakasulat sa damit ng clone ang mga salitang key "Congratulations on your discharge, Muugak." Nang makita ito ng mga pulis, naunawaan nila na nakita ng suspect ang kanilang plano. Ngunit sinabi ni Yeomi na may nakakuha pa rin silang isang mahalagang pahiwatig mula sa pagsubok na ito. Ang ibig sabihin nito ay nasa tabi lang nila ang suspect at may pagkakataon siyang malaman ang mga kilos ng pulisya. Kinabukasan, binisita ni Churim si Muugak. Itinulak niya si Muugak sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos ma-discharge si Muugak, inalagaan siya ng husto ni Churim, pumunta sa supermarket at bumili ng mga sangkap upang magluto ng pagkain sa bahay ni Muugak. Si Muugak, sa oras na ito, ay nagkaroon din ng damdamin para kay Churim sa kanilang oras na magkasama. Ngunit ang dalawang panig na damdamin na ito sa pagitan nila ay nasa isang malabong yugto pa rin at hindi pa malinaw na nasasabi. Sa panahon ng pagkain, naalala ni Muugak ang lasa ng luto ng kanyang ina noong bata pa siya. Ito ay nagpahanga kay Churim dahil sa aksidente sa Coats 3 taon na ang nakakaraan, nawalan siya ng lahat ng alaala mula nang ipanganak. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang alaala ay mula lamang sa 3 taon pagkatapos ng aksidente. Sabi ni Churim na minsan, nararamdaman niyang kakaiba ang kanyang mga magulang kapag tinitingnan niya ang kanilang mga larawan. Ang estado na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng kaunting takot. Pagkatapos magsalita ni Churim, pinunasan niya ang pagkain sa gilid ng bibig ni Muugak. Ang malumanay na kilos na ito ay sa wakas ay naging sanhi. Nang maging sanhi para hindi mapigilan ni Muugak ang kanyang damdamin, hinila niya si Churim papalapit at hinalikan. Ang biglaang halik na ito ay nagpamula at nagpabilis sa tibok ng puso ni Churim. Nagmamadali siyang tumakas sa labas. Nagpatuloy ang pulisya sa pagsisiyasat sa kaso ng pagkamatay ni Director Chon. Kinuha nila ang key footage ng mga kalsada sa paligid ng lawa at hindi inaasahang natagpuan na ang sasakyan ni Director Chon at ang sasakyan ni Magiri ay may parehong pagdududa. Walang bakas ng kanilang mga sasakyan sa key footage ng mga kalapit na kalsada. Isang pulis ang biglang nakaramdam ng inspirasyon mula sa paglalaro ng Russian nesting dolls. Naisip niyang inilagay ng salarin ang kanilang maliliit na sasakyan sa loob ng isang malaking sasakyan at dinala ang mga ito. Agad na sinabi ni Yeomi sa pulisya na kunin ang key footage ng pinangyarihan ng krimen upang maghanap ng mga malalaking truck na dumaan. Natagpuan talaga nila ang parehong tao na nagmamaneho ng malaking truck na dumaan sa footage. Kasabay nito, bumalik si Muugak at Yeomi mula sa libing ni Director Chon at nag-usap. Bakit pumunta si Director Chon sa Hala Hospital upang kumpirmahin ang medical na record ni Ansel? Hula ni Yeomi na marahil ay nakita ni Director Chon na buhay si Ansel, kaya't siya ay pumunta doon upang kumpirmahin ito. Pagkatapos niyang magsalita, dinala ni Yeomi si Muugak upang mahanap si Zephyr at muli siyang humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng nakaligtas na si Ansel. Ang saloobin ni Zephyr ay matigas pa rin at mariin niyang tinanggihan na buhay si Ansel. Malinaw na, itinago ni Zephyr si Ansel upang malaman ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos bumaba si Zephyr sa isang taxi, sumunod si Muugak sa kanya. Hindi niya inaasahang makikita si Churim sa daan. Ito pala ang bahay ni Churim. Pagdating sa bahay ni Zephyr, nagmadali siyang mag-impact ng kanyang mga gamit. Lumalabas na napansin din niyang sinusundan siya ni Muugak sa buong daan. Upang maiwasan ang pagtatanong ng pulisya, wala siyang pagpipilian kundi ang umalis sa bahay pansamantala. Sa gabi, si Chef Kwon ay nasa bahay at binabasa ang diary na isinulat ni Director Chon habang siya ay nakakulong. Bigla niyang nabasa ang tula na nakatago sa unang letra ng bawat linya na isinulat ni Director Chon. Ang pangunahing nilalaman ay ang linyang buhay pa rin ang saksi. Agad na naalala ni Chef Kwon si Ansel 3 taon na ang nakakaraan. Naisip niya na may hawak na ebidensya si Director Chon. Muli siyang pumasok sa container ni Director Chon. Sa loob, natagpuan niya ang dating X-ray film ni Ansel at kinuha niya ito. Gusto rin niyang alamin ang kasalukuyang
kasalukuyang pagkakakilanlan ng saksing ito. Pagkatapos malaman na buhay si Ansel, kinuha ni Chef Kwon ang mga libro na pag-aari ng mga magulang ng batang babae. Sa loob, ang lahat ay tungkol sa mga talaarawan na isinulat ng ina ni Ansel tungkol sa kanya noong siya ay nakakulong. Kabilang dito ang paraan ng pagluluto ng paboritong seaweed soup ni Ansel. Sa libro rin ay nakasama ang name tag ni Ansel. Naalala pa rin ni Chef Kwon na noong gabing iyon, dahan-dahan siyang lumapit kay Ansel. Ngunit dahil sa kanyang prosopagnosia, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni Ansel. Kaya, siya ay umasa sa pangalan at nagkamali sa pag-atake sa kapatid ni Muga. Tiningnan ni Chef Kwon ang recipe at nakaisip siya ng magandang ideya. Kinumpirma niya sa direktor ng istasyon ng Tsihi na sa programa kinabukasan, ang ulam na lulutuin niya ay seaweed soup. Kinabukasan, dinala ni Chef Kwon si Chorim sa istasyon ng Tsihi. At pagkatapos ng programa, ibinigay niya ang luto niyang seaweed soup kay Chorim upang uwi. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Chorim si Muugak na kumain sa kanilang bahay. Nang uminom si Chorim ng seaweed soup, biglang naramdaman niya ang pamilyar na lasa nito na humipo sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang tumulo ang luha ni Chorim, hindi niya alam kung bakit siya ganoon. Ngunit ang lasa na ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang tao. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ng isang nasa edad na babae, ngunit hindi niya alam kung sino ang babae na ito. Ang pagkawala ng kanyang alaala ay nagparamdam kay Chorim ng malaking kawalan sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang pagkabalisa at takot sa kanyang puso. Gusto niyang mahanap ang kanyang nawawalang mga alaala. Malumanay na hinawakan ni Muugak ang kanyang kamay at dinala niya si Chorim sa paglalakad sa paligid ng komunidad, paulit-ulit na bilog. Sa ikalimang beses na dumaan sila sa harap ng bahay, huminto si Chorim. Ayaw niyang iwan si Chorim at sinabi niya na makauwi lang siya kapag nakita niyang tulog na si Chorim. Kaya, si Muugak ay natulog sa isang tolda sa sala at si Chorim sa kanyang silid tulugan na pader lang ang pagitan. Sa buong gabi, tinatanong nila ang isa't isa kung tulog na sila. Paulit-ulit silang nagtanong. Sa halip, hindi sila natulog sa buong gabi. Kinabukasan, dinala ni Muugak si Chorim sa forensic sketching room ng istasyon ng pulisya. Nais tulungan siyang bumuo muli ng mukha ng babaeng naalala niya. Ngunit hindi sanay si Muugak sa forensic sketching at ang binuong mukha ay hindi tumutugma sa paglalarawan ni Chorim. Nagkataon na may isang kasamahan na kailangan gamitin ang sketching room, kaya kailangan nilang pansamantalang huminto. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nag-imbita ang Major Crimes Unit para sa isang pulong upang pag-aralan ang kaso. Sa pagkakataong ito, nalaman nila na ang mga truck na nagdala kina Magiri at Director Chon ay parehong pinalitan ng mga huwad na plaka. Sa malaking Seoul, mahirap na makilala ang eksaktong truck. Na minaneho ng salarin ay parang naghahanap ng karayom sa dayami. Ang lahat ay nasa isang dead end. Iminungkahi ni Muugak na kung hindi nila ito mahanap, wala silang ibang pagpipilian kundi ang gawing lumabas ang salarin. Sa sandaling natapos siyang magsalita, tinawag si Muugak ng mga tao mula sa Hala Hospital na nagsasabi sa kanya na may isang tao na dumating upang siya satin ang medical record ni Chorim. Dahil dito, napagtanto ni Muugak na kinagat ng salarin ang pain. Lumalabas na matagal na niyang sinabi sa Hala Hospital na kapag may isang tao na hindi pulis ang dumating upang siya satin si Chorim, ibibigay ng ospital ang huwad na impormasyon na inihanda ni Muugak. Nakatala sa impormasyon na ito ang medical na record ni Ansel. Meron din itong peking address. Sa ngayon, tiyak na hahanapin ng salarin si Ansel batay sa impormasyon. Sa oras na iyon, ang Major Crimes Unit ay magkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang Ang krimen ay kailangan lamang mag-ambush sa peking address at hulihin siya. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay tulad ng inaasahan ni Muga. Ang taong nagtanong tungkol kay Chorim ay sumunod sa peking address at pagkatapos ay hinuli ng pulisya sa sandaling lumabas siya. Pagkatapos ng interogasyon, nalaman ng pulisya na ang taong ito ay isang ordinaryong tao lamang. Tumanggap siya ng pera mula sa salarin at dumating upang hanapin si Ansel. Napansin ni Muugak na sa isang hindi kalayo ang blind spot, may isang taong nakaitim na nagmamasid. Nang makita niya ang pulisya, agad siyang tumalikod at umalis. Nang makita ito ni Muugak, agad siyang humabol. Ang dalawa ay nagkaroon ng matinding habulan sa isang likulikong eskinita. Hinabol ni Muugak ang tao sa isang inabandonang pabrika. Pumunta siya sa madilim na silid upang maghanap. Nakita niya ang isang anino na tumalon mula sa bintana at tumakas. Nagmamadali si Muugak na humabol. Nakita niya ang nakaitim na tao na nasugatan ng barbed wire. Sinundan ni Muugak ang tao sa likod niya, ngunit sa huli ay wala siyang magawa kundi mawala ang nakaitim na tao. Gayunpaman, ang mga kilos niya ngayong gabi ay may nakuha pa rin. Ang barbed wire ay nag-iwan ng sariwang dugo sa balat ng nakaitim na tao. Nagpasya si Muugak na ito ay sa salarin. Kaya, makukuha ng pulisya ang ihihi ng salarin. Matapos makuha ang mahalagang pahiwatig na ito, ang susunod na hakbang para sa pulisya ay pumili ng isang suspect. Pinamunuan ni Yomi ang listahan ng mga suspect kay Chef Kwon na may malapit na ugnayan kina Magiri at Director Chon. Bukod pa rito, ang city test na nakuha ng pulisya ay tugma sa kay Chef Kwon. Upang masuri si Chef Kwon, si Yomi ay nagkusang loob na lumapit sa kanyang restaurant upang matukoy ang mga kahina-hinalang puntos sa kanya. Nalaman ni Yomi ang tungkol sa nakaraan ni Chef Kwon na ampon siya ng isang dayuhang mag-asawa noong siya ay 3 taong gulang at nanirahan siya sa ibang bansa. 6 na taon na ang nakakaraan nang nagcamping ang kanyang mga foster parents, nasunog ang kanilang kotse. Pagkatapos mamatay ang kanyang mga foster parents, bumalik siya sa Korea. Ang sabay-sabay na pagkamatay ng kanyang mga foster parents ay nagdulot ng pagdududa kay Yomi. Pinaghihinalaan niya na ang kanyang mga foster parents ay nagmaltrato kay Chef Kwon, ngunit sa halip ay ginantihan niya ang mga ito. Pinuto ni Chef Kwon ang kanyang sinasabi at pinalitan ang paksa.
ay nagpapaalala kay Yomi ng masakit na alaala tungkol sa kanyang ama. Matapos ang ilang pag-uusap, natuklasan ni Yomi na ang kanang braso ni Chef Kwon ay may benda. Ito ay tumutugma sa sitwasyon na ang kanang braso ng salarin ay nasugatan. Nang gabing iyon, bumalik si Yomi sa istasyon ng pulisya at agad na humingi ng utos na kumuha ng isa zero specimen mula kay Chef Kwon. Habang naghihintay ng resulta ng test, ang lahat ay balisa. Sa huli, dinala ni Mougak ang test report sa Major Crimes Unit. Ang resulta ay lubhang nakakadismaya. Ang AC ng salarin at ni Chef Kwon ay hindi magkatugma. Dahil sa pagkakamali na ito ng pulisya, kusang kinuha ni Mougak ang responsibilidad at pumunta upang humingi ng paumanhin kay Chef Kwon. Si Chef Kwon, sa ilalim ng pagkukunwaring naghahanap ng kanyang telepono. Ang kinuha ang telepono ni Mougak at nag-download ng isang monitoring software na maaaring makinig sa mga tawag at mensahe ni Mougak sa real time. Nang matatapos na ang kanilang pag-uusap, tapos na rin ang pag-download ng software. Sa kabilang banda, malapit nang lumabas si Chorim sa cooking show ni Chef Kwon. Upang maging maganda siya sa kamera, binilhan siya ni Mougak ng 3 bagong damit. Ngunit pagkatapos umalis sa tindahan, hiniling ni Mougak kay Chorim na huwag sumali sa programa ni Chef Kwon. Hindi niya sinabi kung bakit, sinasabi lamang na nag-iisip siya para kay Chorim. Dahil dito, nagalit si Chorim at sinabing wala silang malapit na relasyon. Sa anong karapatan si Mougak na makialam sa kanyang mga gawain? Si Mougak, na tanga, ay hindi nakuha ang punto ng sinabi. Ang pinapansin ni Chorim ay hindi ang pag-uutos sa kanya ni Mougak, ngunit ang katotohanan na hindi pa nila naitatag ang kanilang relasyon. Sa huli, dahil sa pagiging mabagal ni Mougak, naghiwalay sila ng may galit. Pagkatapos, dinala ni Chorim ang 3 damit sa istasyon ng pulisya upang ibalik kay Mougak. Nagkataon na nakilala niya si Yomi. Inimbitahan ni Chorim si Yomi na samahan siyang uminom at makipag-usap tungkol sa kanilang mga problema. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang mga problema, tinanong siya ni Yomi kung ano ang ginagawa nila ni Mougak sa forensic sketching room na nakita niya noon. Kaya, sinabi ni Chorim kay Yomi ang tungkol sa kanyang aksidente sa kotse at ang pagkawala ng kanyang alaala. At sa kanyang isipan ay lumitaw ang mukha ng isang estranghero. Matapos pakinggan ang kwento ni Chorim, naantig si Yomi at nagpasya siyang dalhin siya pabalik sa istasyon ng pulisya upang tulungan siyang iguhit ang pangkalahatang anyo ng babae. Dahil huli na, nahihiya si Chorim na abalahin pa si Yomi at iminungkahi niya na ipagpatuloy na lamang nila sa susunod na araw. Tumango si Yomi at si Nav ang larawan. Pagkatapos ng 2 araw, matagumpay na na-record ang cooking show. Muling hinanap ni Mougak si Chorim. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naintindihan niya ang pangunahing punto na nagpagalit kay Chorim at kusa niyang iminungkahi na maging opisyal na silang mag-date. Sa sandaling na-establish na ang kanilang relasyon, hinawakan ni Mougak ang kamay ni Chorim at nagmamadaling ipakita ang kanilang relasyon sa lahat. Ngunit may lakad na sina Chorim at Yomi. Nais niyang tapusin ang pagguhit ng forensic sketch, kaya dinala ni Mougak si Chorim sa istasyon ng pulisya. Sa oras na ito, natapos na ni Yomi ang sketch sa istasyon ng pulisya. Bigla niyang napagtanto na ang babae sa isipan ni Chorim ay ang asawa ng namatay na mag-asawa sa barcode case. Dahil dito, naghinala si Yomi sa pagkakakilanlan ni Chorim. Pagdating ni Chorim sa istasyon ng pulisya, hindi inilabas ni Yomi ang sketch ng babae, ngunit nagkunwari siyang bumibili ng inumin sa labas. Kinuha niya ang pagkakataon na kumuha ng larawan ng kanyang V. Para sa pangalawang pagkakataon ng pagbubuong muli ng sketch, sinadya ni Yomi na gawing malabo ang imahe ng babae. Pansamantala, ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagtuklas. Matapos niyang ihatid si Chorim, inuusig ni Yomi ang pamilya ni Chorim. Hindi niya inaasahang malaman na ang kanyang legal na ama ay si Zephyr. Hula ni Yomi na marahil ay palaging itinatago ni Zephyr si Chorim, at si Chorim sa harap niya ay si Ansel. Kinabukasan, nakipagkita si Yomi kay Chorim at nagsimulang magtanong ng impormasyon tungkol sa kanya sa isang hindi direktang paraan. Nang tinanong niya si Chorim kung sa anong sitwasyon niya naisip ang mukha ng babae, sinabi ni Chorim na pagkatapos uminom ng seaweed soap, may kasama itong abalone shell. Nagbigay ng hula si Yomi na marahil noong bata pa siya, nagkaroon na siya ng malalim na impresyon sa lasa na ito. Kaya, tulad ng muscle memory, kapag nalasahan niya ang pamilyar na lasa, naaalala niya ang naugnay na tao. Si Yomi ay may nakuha at mayroon din siyang bagong pagtuklas sa panig ni Mougak. Pagkatapos mahuli ng istasyon ng pulisya ang isang stalker ng babae, inanyayahan ng hepe ng pulisya ang lahat ng miyembro ng Major Crimes Unit na kumain upang parangalan sila. Nang umalis siya, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Sinabi ng team leader kay Mougak na ibalik ang telepono sa hepe ng pulisya. Nagmamadaling humabol si Mougak. Hindi niya inaasahang makita si Chief of Police na nakikipagkita kay Zephyr. Si Zephyr ang tanging taong nakakaalam ng kinaroroonan ni Ansel. Kaya, sinundan ni Mougak ang hepe ng pulisya at si Zephyr. Sa daan, narinig ni Mougak si Zephyr na humihingi sa hepe ng pulisya na tingnan ang file ng barcode case at iniwan ang kanyang bagong address sa isang sticky note sa cave. Sinasabi sa hepe ng pulisya na ipadala ang mga dokumento sa address na ito. Pagkatapos nilang umalis, agad na kinuha ni Mougak ang sticky note ng cave at ginamit ang lapis upang kulayan ang nakaimprentang linya sa likod ng papel at nakuha ang address ni Zephyr. Agad na sinabi ni Mougak ang bagay na ito kay Yomi at sinabi niyang gusto niyang tanungin ang kinaroroonan ng saksi ng barcode case. Kasabay nito, narinig din ni Chef Kwon ang address mula sa monitoring software at nalaman niyang si Zephyr ang tanging taong nakakaalam ng kinaroroonan
kinaroroonan ni Ansel. Nauna si Chef Kwon sa lugar ni Zephyr. Nagkunwari siyang nasugatan ng sasakyan ni Zephyr, kaya dinala siya ni Zephyr sa ospital para magpatingin at inanyayahan pa siyang mag-inom ng tsaa. Sa panahong ito, nalaman ni Zephyr na si Chef Kwon ay ang nobyo ni Magiri sa barcode case. Ito ay ikinabigla ng Chef Kwon. Alam niyang palagi ang sinusubaybayan ni Zipio ang kasong ito. Sa kabilang banda, ang isang arsonista ay dinakip at dinala sa istasyon ng pulisya. Ang nakakagulat, ang kanyang ififi ay tumugma sa CE sa barbed wire. Lumalabas, ang arsonistang nakasuot ng itim ay nagtatago rin doon. Ang arsonista ay tumakas muna at si Muugak ay naghabol sa maling target. Ngunit bakit? Nasugatan din ang braso ni Chef Kwon. Nagpakawala siya ng isang usok na bomba upang bulagin ang pulisya. Naniniwala si Muugak na si Chef Kwon ay naroon din sa pinangyarihan noong gabing iyon, kaya niya alam ang lokasyon ng sugat ng arsonista at sadyang ginawa ang sugat sa braso upang magbiro. Nais ng pulisya na linisin ang kanilang sarili mula sa paghihinala. Kaya't ang umaatake sa kanya sa tabi ng container ay si Chef Baek. Nagpunta si Muugak muli sa container ni Director Chon. Napansin niya na ang mga libro sa bookshelf sa container ay nakaayos-ayon sa numero. May 2 aklat na nawawala ang numero. Naaalala pa niya na noong araw na iyon, nakarinig siya ng tawag sa telepono na nakipagkita kay Director Chon sa simbahan sa harap ni Chef Baek. Malamang, pinatay ni Chef Baek si Director Chon at siya rin ang barcode killer. Sa sandaling ito, sinabi ni Chorim kay Muugak na si Chef Baek ay lalabas at babalik pagkatapos ng 2 oras. May biglang naisip si Muugak. Tahimik siyang pumasok sa bahay ni Chef Baek, sa likod ng aparador sa basement. Natuklasan ang 2 surveillance screen. Ngunit bago pa man niya matuklasan ang higit pa, may ingay sa labas na narinig si Chef Baek na umuwi. Kasama niya si Chorim. Hindi nakatakas si Muugak. Kailangan niyang magtago sa basement. Sa sandaling ito, pumasok si Chorim sa bahay. Nakita niya na ang amoy ni Muugak ay nanggagaling sa basement. Naintindihan niya kaagad na nagtatago si Muugak sa bahay ni Chef Baek. Upang hindi mahuli si Muugak, sinadya ni Chorim na basagin ang isang baso sa mesa upang ilihis ang atensyon ni Chef Baek. Sa wakas, nang kinuha ni Chef Baek ang walis, sinamantala ni Muugak ang pagkakataon na tumakas. Pagkatapos, nagpakita si Chorim ng pagtataka sa mga kilos ni Muugak, ngunit sinabi ni Muugak na iniimbestigahan niya si Chef Baek. Kahit anong gawin niya, basta mahuli niya ang nanakit sa kanyang kapatid, gagawin niya ito. Pagtingin sa mga namumulang mata ni Muugak, unti-unting naintindihan ni Chorim ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid. Kinabukasan, tinawag ni Yeomi si Muugak sa meeting room. Sinabi niya na umalis na siya sa investigasyon ng barcode case. Dahil nalaman ni Yeomi na pumasok si Muugak sa bahay ni Chef Baek kahapon, naniniwala siyang hindi niya makontrol ang kanyang personal na damdamin at sa gayon ay masisira niya ang reputasyon ng istasyon ng pulisya. Natural, ayaw ni Muugak na umalis. Nagtalo siya ng husto, ngunit lahat ng ito ay tinanggihan ni Yeomi. Muling nagpunta si Chorim sa bahay ni Chef Baek upang maghanda para sa pinakabagong episode ng culinary show. May lumapit na isang babae at tinawag siya sa kanyang dating pangalan, si Choi Yun-seol. Sinabi niya na sila ay magkaibigan. Nalito si Chorim. Sa sandaling ito, sinabi ni Chef Baek kay Chorim na pumunta sa library sa ibaba at tulungan siyang kunin ang mga tela na pambalot sa mga cookbook bilang props para sa pag-shoot. Nang kinuha ni Chorim ang cookbook, hindi niya sinasadyang nahulog ang aklat sa tabi nito. Sa mga nahulog na aklat, natuklasan niya ang liham ng pag-amin ni Director Chon. Sa liham, sinabi niya na siya talaga ay si Yun-seol. Dahil sa isang aksidente sa sasakyan at pagkawala ng kanyang alaala, naging Chorim siya. Pagkatapos basahin ang liham, si Chorim ay nalunod pa rin sa pagkabigla nang malaman na siya ay si Yun-seol. Biglang may kamay na lumagay sa kanyang balikat. Nakarating si Chef Baek sa likod niya. Agad na itinago ni Chorim ang liham sa likod niya. Nagsinungaling siya na nag-aalala siya, kaya gusto niyang basahin muli ang script. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Chef Baek ang liham at hindi siya nagduda sa sinabi ni Chorim. Pagkatapos ng shooting, binasa muli ni Chorim ang liham. Mayroong isang taong nagkamaling tawagin siya bilang Yun-seol. Sa parehong oras, ang kapatid na babae ni Muugak ay naggangalang Yun-seol. Hinanap niya si Muugak upang tanungin siya kung may koneksyon ang dalawang Yun-seol. Ngunit pagkatapos magkita, nalaman ni Chorim na pinaalis si Muugak sa investigating team ni Yeommi. Galit na galit si Muugak. Naniniwala siya na lagi siyang lumalaban upang hanapin ang barcode killer. Ngayon, si Yeommi ay gumawa ng isang dahilan upang paalisin siya, na pumipigil sa kanya na hulihin ang gumawa nito sa kanyang sarili. Nakita ni Chorim si Muugak sa ganitong kalagayan at naintindihan niya na hindi ito ang tamang oras upang magtanong tungkol kay Yun-seol. Agad niyang tinapos ang pag-usap. Sinabi niya kay Muugak na huwag mag-alala, tiyak na tutulungan siya ng kanyang mga kasamahan na bumalik sa investigating team. Umalis siya sa bahay ni Muugak at nagtungo sa bahay ni Zipio. Tinanong niya kung siya ba ay si Choi Yun-seol. Pagkarinig nito, hindi na nagtago si Zipio. Inamin niya na siya nga si Choi Yun-seol. Sinabi niya na 3 taon na ang nakakaraan, siya ang pulis na in charge sa aksidente sa sasakyan ni Choi Yun-seol. Nakita niya si Chorim na nag-iisa at walang matuluyan.
kaya naalala ni Zipio ang kanyang anak na babae na namatay ng maaga. Kaya inampun niya si Chorim. Tungkol sa kanyang biological na mga magulang, hindi rin alam ni Zipio kung sino sila. Sa wakas, narinig niya ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at lumuha si Chorim. Gayunpaman, itinuturing pa rin niya si Zipio bilang kanyang ama. Kahit na malaman niya sa hinaharap kung sino ang kanyang biological na mga magulang, ang posisyon ni Zipio ay hindi mapapalitan. Sa hapunan, nagkita ang mga pulis na kasamahan ni Muugak mula sa investigating team. Tinanggihan nila si Iyomi at nalaman ang kwento ng kapatid ni Muugak. Ang pagnanais ni Muugak na maghiganti para sa kanyang kapatid ay nakakaantig. Gayunpaman, bilang pulis, dapat silang maging walang pinapanigan. Sa investigating team, mayroong patakaran na hindi pinapayagan ang mga kamag-anak na makilahok sa investigasyon. Ang kaso ay nagpahintulot sa mga kasamahan na wala nang magawa. Biglang may naisip si Muugak, maaari siyang lumahok sa investigasyon nang hindi lumalabag sa mga regulasyon. Kailangan lang niya ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan. Gumawa sila ng plano para iligaw si Iyomi. Pagkatapos, dalawang kasamahan ang dumating sa opisina ng istasyon ng pulisya na nagpapanggap na may gustong sabihin ang kapitan kay Iyomi. Dinala nila siya sa isang chicken restaurant. Habang wala si Iyomi, nagpunta si Muugak sa kanyang workspace. Sinuri niya ang mga dokumento ng investigasyon ni Iyomi. Nang buksan ni Muugak ang mga dokumento, nagulat siya nang malaman na ang anak na babae ni Zipio ay si Chorim. At ang portrait na ginawa ni Iyomi para kay Chorim noong araw na iyon ay eksaktong katulad ng asawa sa kaso. Agad na naintindihan ni Muugak si Chorim. Si Rim ang saksi noon at ang anak na babae ng mag-asawang pumanaw. Ang gabing iyon ay isang walang tulog na gabi para kay Chorim at Muugak. Pareho silang nalito dahil sa tunay na pagkatao ni Chorim. Kinabukasan, hinarang ni Muugak si Iyomi habang papunta sa trabaho. Sinabi niya ang tunay na dahilan kung bakit siya inalis ni Iyomi sa investigating team na si Chorim ang saksi noon. Ang kapatid na babae ni Muugak ay namatay dahil kay Chorim at si Chorim ay kasintahan niya. Ang pagkakaroon ng dalawang relasyon na ito ay magdudulot ng kalituhan kay Muugak sa panahon ng investigasyon. Hindi ito itinanggi ni Iyomi, sinabi lamang niya na dahil alam na niya ang tunay na dahilan, sundin niya ang utos na umalis sa investigating team. Kahit anong gawin ni Muugak, hindi siya binigyan ni Iyomi ng pagkakataon. Sabik na kinuha ni Muugak ang address na nakuha niya sa coffee shop. Nagtungo siya sa tirahan ni Zipio. Hindi inaasahan, nakasalubong niya si Chef Baek sa daan. Nang tanungin ni Muugak kung bakit siya naroon, nakatanggap siya ng isang text message sa kanyang telepono. Halos sa parehong oras, tumunog din ang telepono ni Chef Baek dahil sa isang text message. Isang beses ay maaaring aksidente, ngunit nangyari ito ng 2 beses. Natural, nag-ingat si Muugak. Napagtanto niya na ang kanyang telepono ay malamang na na-install ng monitoring software ni Chef Baek noon. At nakuha niya ang lokasyon ni Zipio mula sa kanya. Nang dumating si Muugak sa lugar ng trabaho ni Zipio, nalaman niyang umalis na ito. At ang naghatid kay Zipio ay si Chef Baek na kakasalamuha lang niya. Pagkatapos, tinawagan ni Muugak ang kanyang kasamahan upang ipahayag ang kanyang hamon kay Chef Baek. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi niya hahayaan na maunahan siya ng kalaban na mahanap ang saksi. Kasabay nito, hindi niya nakalimutan na ipaalam kay Chef Baek na ang Yunseol na kanyang sinaksak sa Hala Hospital noon ay ang kanyang kapatid na babae. Sa gabi, naghintay si Chorim kay Muugak sa istasyon ng bus. Tiningnan siya ni Muugak mula sa malayo, ngunit dahil sa pagkakasalungatan sa kanyang isip, hindi siya lumapit. Dahil hindi niya naantay si Muugak, nagpunta si Chorim sa istasyon ng pulisya. Pagkapasok niya, narinig niya ang mga pulis na nagsasabing, ang kapatid na babae ni Muugak noon ay nagkaisa dahil sa parehong pangalan bilang Yunseol. Kaya siya ay itinuring na isang saksi at inatake sa isang pagkakamali. Nang malaman ang katotohanan ito, labis na nalungkot si Chorim. Hindi niya inaasahan na siya ang dahilan ng kalungkutan ni Muugak. Kinabukasan ay kaarawan ni Muugak. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, sa wakas ay nagpasya si Muugak na paghiwalayin si Chorim at ang kanyang kapatid na babae. Dinala niya ang isang cake upang hanapin si Chorim bilang isang kasintahan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama niya. Ngunit dahil sa kanyang pagkakasala, nahirapan si Chorim na harapin si Muugak at iminungkahi na maghiwalay sila. Pagkatapos maghiwalay, nagpunta si Chorim sa istasyon ng pulisya at hiniling kay Iyomi na tulungan siyang ibalik ang kanyang alaala. Gusto niyang mahuli ang taong nanakit sa kapatid na babae ni Muugak. Kasabay nito, nagbigay siya ng 2 kondisyon. Una, ibalik si Muugak sa investigating team. Ikalawa, itago na sinusubukan niyang ibalik ang kanyang alaala. Pumayag si Iyomi sa mga kahilingan ni Chorim. Agad niyang ibinalik si Muugak sa kanyang posisyon. Sa gabi, ipinaalam ni Iyomi kay Chorim na magsisimula sila ng memory recovery training para sa kanya kinabukasan. Nag-aalala si Chorim. Nag-aalala siya para kay Zipio. Malinaw na sinabi niya na uwi siya ngayon, ngunit wala pa ring balita. Tinanong ni Iyomi ang numero ni Zipio upang matulungan si Chorim na hanapin siya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chorim ng isang text message mula kay Zipio na nagsasabing nagkamali siya at hinihiling kay Chorim na sunduin siya sa bahay ni Chef Baek. Agad na umalis si Chorim. Sa parehong oras,
Nahanap din ni Yeomi ang lokasyon ni Zipio sa pamamagitan ng pag-locate ng kanyang telepono at ito ay sa bahay ni Chef Baek. Naramdaman agad ni Yeomi na may mali. Sa emergency na sitwasyon, wala siyang pagpipilian kundi tawagan si Muugak upang pumunta sa bahay ni Chef Baek upang matiyak ang kaligtasan ni Chorim. Ngayon, ginamit ni Chef Baek ang kanyang pagkatao bilang kamag-anak ng biktima sa barcode case upang lapitan si Zipio at imbitahin siya sa kanyang bahay. Sa kanilang pag-uusap, naalala ni Chef Baek na ang asawa ni Zipio ay nahulog din sa kanyang kamay. Inuutusan niya ang biktima na mag-iwan ng isang talaarawan bago siya mamatay at ilagay ito sa mga aklat na pag-aari nila. Binanggit ng asawa ni Zipio sa kanyang talaarawan na ang kanilang anak na babae. At si Zipio, ipinahayag din sa labas na mayroon pa siyang isang anak na babae. Kaya, hinala ni Chef Baek na ang anak na babae na ito ay marahil ang saksi noon. Pumasok si Chorim sa bahay ni Chef Baek. Lumitaw si Chef Baek sa likod niya. Nagulat si Chorim at tinakpan ang kanyang bibig. Si Chef Baek ay may prosopagnosia. Kapag hindi niya naririnig ang boses ng isang tao, hindi niya makilala ang taong nasa harap niya. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang ulo ni Chorim. Ang pamilyar na pakiramdam ay nagpatunay kay Chorim na si Chef Baek ay ang taong nakaitim noon. Sa kabutihang palad, dumating si Muugak sa oras upang patayin ang circuit breaker na nagpapahintulot kay Chorim na makatakas at patumbahin ang humahabol sa kanilang si Chef Baek. Nang babalik na sana si Chorim sa silid upang hanapin si Zipio, bigla siyang nahimatay sa lugar. Agad siyang dinala ni Muugak sa ospital. Tinalikuran niya ang paghahanap kay Zipio. Maya-maya, nagising din si Zipio mula sa bahay ni Chef Baek. Inakala niyang lasing lang siya kanina, kaya nagpaalam siya kay Chef Baek at umuwi. Sumunod sa kanya si Chef Baek. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Zipio. Kinabukasan, inanap ni Naomi at Muugak si Zipio. Lumalabas, sinuri ni Zipio ang mga dokumento ng investigasyon mula sa hepe ng pulisya. Ang kanyang mga nakaraang kilos ay sadyang lumalapit din kay Chef Baek. Ngunit dahil binanggit niya ang pagkamatay ng kanyang asawa, naramdaman ni Zipio na siya ay nahayag. Upang hindi madamay si Chorim, lumipat siya sa kanyang bahay at ipinagkatiwala si Chorim kina Naomi at Muugak. Agad na sinundan ni Muugak si Chorim sa kanyang bahay pagkatapos niyang lumabas sa ospital. Pagpasok ni Chorim sa pinto, nakita niya na ang kanyang bahay ay tila ninakawan na napakagulo. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan ni Chorim na isang larawan sa kanyang desk ang nawawala. Narinig ni Muugak na nawalan siya ng larawan. Nahulaan niya na pumunta rito si Chef Baek. Kinuha niya ang larawan ng anak na babae ni Zipio. Gusto niyang kumpirmahin kung sino ang saksi. Dahil alam na ni Chef Baek ang address ng bahay ni Chorim, hindi naligtas ang lugar na ito. Dinala ni Muugak si Chorim sa kanyang bahay upang pansamantalang manatili. Nanatili siyang gising sa kanyang kotse buong gabi upang protektahan si Chorim. Nagpatawag ang investigating team ng isang pulong. Nagsimula na ang lahat na mag-alala pagkatapos na kunin ni Chef Baek ang larawan. Malalagay sa panganib si Chorim. Nagdeklara si Naomi sa lugar. Nagpasya si Chorim na bumalik sa tabi ni Chef Baek. Naghahanap ng pagkakataon na ibalik ang larawan. Mariin na tinutulan ni Muugak. Ayaw niyang ilagay sa panganib si Chorim. Nagpilit si Chorim na gawin ang kanyang gusto. Ginawa niya ito upang iligtas ang kanyang sarili. Mayroon pang isang shooting sa bahay ni Chef Baek ngayon. Gusto ni Chorim na samantalahin ang pagkakataong ito upang ibalik ang larawan. Inihanda ng investigating team para kay Chorim ang isang nakatagong kamera sa loob ng isang aklat. Dumating si Chorim sa lokasyon. Habang nasa shooting, lihim siyang pumasok sa library. Inilagay niya ang aklat na may kamera sa bookshelf at sinadyang iwanan ang kanyang wallet sa bahay ni Chef Baek upang magkaroon siya ng dahilan na bumalik sa kanyang bahay at kunin ang kamera. Pagkatapos na makumpleto ang isang serye ng mga mapanganib na operasyon na ito, napakakaba ni Chorim. Dinala siya ni Muugak upang kumain ng barbecue at naging malapit siya kay Chorim na parang magkasintahan. Hiniling niya kay Chorim na pagkatapos ng kaso, maaari silang bumalik sa kung ano sila noon. Kalimutan ang problema at magpatuloy na magkasama. Sa gabi, narinig ng pulisya mula sa kamera na balak ni Chef Baek na ipaimbestiga sa isang detective ang sitwasyon ni Chorim. Ibibigay niya ang larawan sa detective kinabukasan ng hapon. Pagkatapos ng tawag, inilagay niya ang larawan sa kanyang wallet. Kaya, kinabukasan, ang pulisya ay gumawa ng isang peking larawan at ibinigay ito kay Chorim. Inutusan nila siyang palitan ang larawan sa wallet bago magkita si Chef Baek at ang detective. Nang dumating si Chorim sa busy na restaurant, napansin niya ang jacket ni Chef Baek. Random na inilagay sa tabi. Matagumpay niyang nakuha ang wallet. Pinalitan niya ang larawan sa loob. Pagkatapos, ginamit niya ang dahilan na naiwan niya ang kanyang wallet sa bahay ni Chef Baek kahapon upang bumalik sa bahay ng kalaban. Gusto niyang kunin ang kamera na inilagay niya roon. Umalis siya sa restaurant, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono. Si Chef Baek, sa kanyang daan patungo sa kanilang meeting place, ay ipinaalam ng detective na may mga pulis na nakatago malapit sa kanilang meeting place. Nagduda si Chef Baek. Maingat niyang kinuha ang larawan ni Chorim upang tingnan ito. Sigurado, walang marka sa ibabang kanang sulok sa likod na ginawa niya noon. Sa sandaling ito, sigurado si Chef Baek na sinusubaybayan siya ng pulisya. Nagpasya siyang bumalik sa bahay bago dumating si Cho. Si Rim ay dumating at pumasok sa
library para mag-inspeksyon. Sa sandaling ito, si Muugak na nagmamasid ay nakita si Chef Baek na biglang lumitaw. Napagtanto niya na may pagbabago sa plano. Gusto niyang makipag-ugnay kay Chorim, ngunit walang sumagot sa telepono. Sa kawalang pag-asa, tumakbo si Muugak sa bahay ni Chef Baek. Sa library, tumingin si Chef Baek sa paligid. Sa wakas, natagpuan niya ang kamera. Galit na sinira niya ito. Ngunit ang panganib ay si Chorim, na hindi alam ang nangyari, ay dumating sa harap ng pinto ng library. Hinarap niya si Chef Baek ng direkta. Nakita ni Chef Baek na pumasok si Chorim sa library upang hanapin ang kanyang naiwang wallet at naintindihan niya na dumating siya upang kunin ang kamera. Hindi nagpakita ng anumang emosyon si Chef Baek. Nagbuhos pa siya ng kape at sinabi kay Chorim na huwag muna umalis. Sa sandaling ito, ang presyon at takot sa puso ni Chorim ay umabot sa sukdulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kahit na ang paghawak sa kape. Sa kabutihang palad, may narinig na katok sa pinto si Muugak. Binuksan ni Chef Baek ang pinto. Pumasok si Muugak ng galit. Siya ay kusang loob na umamin na siya ang naglagay ng kamera. At sinabihan niya si Chorim na umalis kaagad. Bagaman inamin na ni Muugak ang kasalanan, nagduda pa rin si Chef Baek kay Chorim. Sinabihan niya si Muugak na pumunta sa library upang hanapin ang lokasyon ng kamera. Naalala ni Muugak ang anggulo ng surveillance screen at nahanap ang tamang lokasyon ng kamera. Nakita ito ni Chef Baek at masama siyang binalaan si Muugak na huwag nang subukang pumasok sa kanyang bahay sa susunod. Kung hindi niya ito palalampasin. Ngunit hindi inaasahan, mas matigas ang ugali ni Muugak. Sinabi niya na tiyak na hindi niya palalampasin si Chef Baek. Gusto niyang tapusin ang alitan na ito. Maliban kung isa sa kanila ang umalis. Pag-alis sa bahay ni Chef Baek, umaasa si Muugak na hindi nalalapit si Chorim kay Chef Baek. Pinaghihinalaan na siya ng kalaban. Ayaw sumuko ni Chorim. Mayroon pa rin siyang mga pagdududa na hindi nasasagot. Nakita niya ang amoy sa katawan ni Director Chon kanina. Lumitaw din ang amoy na iyon kay Chef Baek. Ang kakaiba ay, sa restaurant, si Chef Baek ay walang ganitong amoy. Tila, mayroon siyang amoy na iyon lamang sa bahay. Ito ang dahilan upang mapagtanto ni Muugak na mayroong kakaibang nakatago sa bahay ni Chef Baek. Iminungkahi ni Chorim na sabihin sa mga miyembro ng investigating team ang kanyang kakayahang makita ang mga amoy. Gusto niyang hiramin ang lakas ng lahat upang imbestigahan ang sikreto ng amoy na ito. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, ang unang reaksyon ng lahat nang marinig nila ang pahayag na ito ay pareho sa unang reaksyon ni Muugak. Gusto nilang kumpirmahin ang espesyal na kakayahan ni Chorim. Sinabihan nila siya na hulaan kung aling locker ang naglalaman ng uniforme ng sino. Maingat na inobserbahan ni Chorim ang amoy na nagmumula sa mga locker. Isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga may-ari ng mga locker. Nakuha niya ang tiwala ng investigating team. Pagkatapos, tinalakay ng investigating team ang kaso kasama si Chorim. Teorya tungkol sa amoy na lumabas sa katawan ni Chef Baek. Batay sa sinabi ni Chorim, ngayon sa restaurant, wala pang amoy si Chef Baek. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nakuha niya ang amoy na ito. Ito ay nagpapahiwatig na bago niya makita si Chorim, pumunta siya sa isang lugar na dating pinuntahan ni Director Chon sa loob ng bahay. Ang mahiwagang lugar na ito ay maaaring ang lugar kung saan niya ginagawa ang kanyang krimen. Totoo, si Chef Baek ay nasa bahay. Ginamit niya ang remote control upang buksan ang isang lihim na pader sa likod ng kanyang desk. Lumitaw ang isang purong puting espasyo. Muli niyang binuksan ang talaarawan na isinulat ng ina ni Yoon Seol bago siya mamatay. Naghanap siya ng mga pahiwatig upang matagpuan si Yoon Seol. Sa wakas, tinutukan niya ang matalik na kaibigan ni Yoon Seol noong high school. Sa parehong oras, nagsagawa si Yeomi ng memory recovery training kay Chorim. Hindi maganda ang resulta. Tungkol dito, iminungkahi ni Yeomi na makipag-ugnay kay Chorim sa kanyang mga kaibigan bago siya nawalan ng alaala. Ang pagkakasama sa mga dating kaibigan ay may malaking epekto sa pagpapanumbalik ng alaala. Hinanap ni Chorim ang isang dating kaibigan. Sinabi niya na nawalan siya ng alaala. Hiniling niya sa kaibigan na makipag-ugnay sa kanyang iba pang mga kaibigan sa high school. Nagplano sila para sa isang reunion. Nagkataon, matagumpay ding nakipag-ugnay si Chef Baek sa isa sa mga kaibigan ni Chorim noong high school. Mula sa kaibigang iyon, nalaman niya na magkakaroon si Chorim ng reunion sa kanyang mga kaibigan. Kusang loob siyang nag-alok na tulungan silang mag-book ng pribadong kwarto sa restaurant. Nang gabing iyon, pagdating ni Muugak at Chorim sa bahay, tinawagan sila ni Yeomi upang ipaalam sa kanila na ang reunion ay gaganapin bukas sa restaurant na Duchong. Sa oras na iyon, siya at si Muugak ay dadalo sa reunion kasama si Chorim. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Yeomi kay Muugak na ibigay ang telepono kay Chorim. Iminungkahi niya na dalhin siya sa isang lugar. Lumalabas, gusto ni Yeomi na dalhin siya sa isang tindahan ng damit. Naramdaman niya na si Chorim at ang kanyang mga kaibigan sa high school ay matagal nang hindi nagkita, kaya kailangan niyang magbihis ng maganda. Pagkatapos bumili ng damit, dinala ni Chorim si Yeomi sa isang tindahan ng pabango. Personal siyang gumawa ng isang natatanging bote ng pabango para sa kanya. Inilagay niya ito sa isang pendant na hugis puso at ibinigay ito kay Yeomi. Bago mag-reunion, dinala ni Muugak si Yeomi at ang kapitan sa meeting room. Ipinakita niya ang personal na file ni Chef Baek sa ibang bansa na kanyang naimbestigahan. Ipinapakita ng dokumento na siya ay isang dropout student sa Harvard Medical School. Wala siyang mahusay na surgical at anesthesia skills. At ang dahilan kung bakit siya nag-drop out ay dahil hindi siya nakapasa
sa psychiatric exam para sa medical license. Pagkatapos mag-usap ng 3 oras na para umalis para sa reunion. Pagdating sa Chinese restaurant, unang sinuri ni Mougak ang iba pang mga pribadong kwarto. Tinitiyak na walang kahina-hinalang tao bago pinapasok si Chorim sa pribadong kwarto para sa reunion. Walang sinuman ang nag-iisip na sa isang silid. Mayroong 3 matatanda na nakaupo. Isa sa kanila ay si Chef Baek na nagpanggap bilang isang matanda. Pagkapasok ni Chorim sa pribadong silid, si Chef Baek, sa pamamagitan ng pagtingin sa puwang sa pagitan ng mga pader, ay nagmamasid sa sitwasyon sa tabi. Sa maingay na pagtawa at pag-uusap, narinig niya ang isang dating kaklase na masayang bumabati kay Chorim, na sinasabi na napanood niya ang programa na kinunan nila ni Chef Baek. Nagtataka pa ang dating kaklase kung bakit si Chorim, sa programa, ay nagpakilala sa kanyang sarili bilang Chorim. Nang marinig ang pangusap na ito, napagtanto ni Chef Baek na si Chorim, na nagtatrabaho sa kanyang restaurant, ay si Yoon Seol. Nagising si Chef Baek. Pagkatapos ng hapunan, sinundan niya si Chorim. Sa isang kanto sa hagdan, nilagyan niya siya ng droga upang hindi siya makagalaw. Tapos ay dinala sa isang kwarto sa likod ng pader para ikulong. Nakita ng chef mula sa surveillance camera na gising na si Chorim. Binuksan ni Ben ang pader at kinausap si Chorim. Hindi niya inaasahan na paglingon ni Chorim, ang mukha ay kay Yeonmi. Para masiguro ang kaligtasan ni Chorim, sinadya ni Yeonmi na magsuot ng kaparehong damit ni Chorim para sundan siya at maging panangga. Ang tanging nakakaalam sa planong ito ay si Mougak. Pagkatapos mawala ni Jeremy, si Mougak ang unang dumating sa kusina ng chef. Ginamit niya ang baril para buksan ang pinto at pumasok. Nang makita niya ang chef, sinuntok niya ito ng malakas. Nang marinig ng mga pulis na nagbabantay sa labas ang putok ng baril, pumasok sila para pigilan si Mougak na mawalan ng kontrol. Matapos kumalma, pumunta si Mougak sa silid aklatan at sinimulan hanapin ang lihim na lugar. Nakita ni Yeonmi ang anino ni Mougak sa surveillance monitor. Malakas siyang humampas sa pader, ngunit tila hindi narinig sa labas ang anumang ingay. Pagkaalis ng mga pulis, muling binuksan ng chef ang lihim na pinto at kinausap si Yeonmi. Sinabi niya kay Yeonmi na sa natitirang 6 na araw, isulat nito ang kanyang buhay sa papel. Kailan siya ipinanganak, anong uri ng mga magulang mayroon siya, at iba pang mga bagay na nangyari sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Naunawaan na ni Yeonmi kung bakit sila ikinulong ng chef sa loob ng 6 na araw. Para makita ang buhay ng ibang tao. Kinutya ni Yeonmi ang chef. Para siyang isang parasitiko dahil sa kanyang malungkot na pagkabata, kaya gusto niyang kunin ang buhay na hindi niya naranasan mula sa iba. Hindi pinansin ng chef ang pang-aasar ni Gumi, binalaan siya na kung hindi susunod, ngayon din ay babaguhin niya ang buhay niya. Sa isang iglap, ang pangatlong araw ng pagkawala ni Gumi ay dumating. Tiningnan ng chef ang diary ng buhay na isinulat niya, maraming bahagi ang hindi niya gusto. Sinabi niya kay Gumi na sumulat ng mas detalyadong mga bagay. Sa sandaling ito, lihim na gumamit si Gumi ng kamay para kumuha ng kaunting pabango sa pendant na ibinigay ni Chorim sa kanya. Nang aalis na ang chef, nagdahilan si Gumi na mayroon siyang amoy sa kanyang kamay. Kinabukasan, nag-organisa ang chef ng isang fan signing event. Si Chorim at Mougak ay dumating din sa eksena at nagkagulo. Hindi sinasadyang natuklasan ni Chorim na ang kamay ng lalaki ay may amoy ng pabango na personal niyang pinagsama-sama para kay Yeonmi. Dahil dito, tiyak na tiyak si Chorim na si Yeonmi ay nasa bahay ng chef. Hindi mapakali si Chorim, gusto niyang gamitin ang sarili niya para ipagpalit kay Yeonmi. Umiyak siya kay Mougak, sinabi na hindi niya kayang manatili lang sa gilid at ayaw niyang saktan ang ibang tao dahil sa kanya. Sa bigat ng kanyang konsensya, pumunta si Chorim sa restaurant para hanapin ang chef at hiniling na bihagin siya nito kapalit ng kalayaan ni Yeonmi. Nang marinig ang hiling ni Chorim, bahagyang naantig ang ekspresyon ng chef. Pagkatapos ay itinanggi niya ang akusasyon ni Chorim, nagkunwaring wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ni Yeonmi. Sa katunayan, naantig ang chef sa pagkakaibigan ni Chorim at Yeonmi. Nagpasya siyang pagkatapos niyang patayin si Yeonmi, kailangan niyang dalhin si Chorim sa puting silid. Malapit na ang ika-6 na araw, nakatanggap si Chorim ng mensahe mula sa chef na nagsasabing pumayag siyang gamitin siya bilang kapalit ni Yeonmi. Agad na naghanda ang team ng investigasyon ng plano. Naghanda sila sa lugar ng tagpuan, sinubukang lagyan ng amoy ang chef, at pagkatapos ay hahayaan si Chorim na sundan ang amoy para mahanap ang lihim na pasukan kung saan nakakulong si Yeonmi. Si Chorim, sa kahilingan ng chef, ay pumunta sa isang lokasyon sa kalye. Ayon sa sinabi ng chef, mabilis siyang tumakbo sa ilang itinalagang lokasyon at sa huli ay nakarating sa isang parke. Naglabas ng isang kahon mula sa ilalim ng sofa, binuksan ito ni Chorim. Sa loob ay isang panyo na puno ng amoy mula sa katawan ni Director Chon. Sinabihan ng chef si Chorim na langhapin ang mga gas na ito para mahulog sa koma. Nag-alinlangan si Chorim sandali, ngunit langhapin pa rin niya ang anesthetic gas na ito. Agad siyang nawalan ng malay sa sofa. Nang makita ito, lumabas ang chef sa sasakyan at tiningnan si Chorim. Sa sandaling ito, nagsimula na rin ang mga pulis sa kanilang operasyon. Lihim silang pumasok sa kotse ng chef at naglagay ng Giffith device at inilagay ang walang amoy na deodorizer sa upuan ng driver. Nang dadalhin na ng chef si Chorim, sinira ng isang tumatakbo na lalaki sa parke ang kanyang plano. Nakita ng lalaki na walang malay si Chorim.
Agad-agad siyang tumawag ng ambulansya. Dumarami ang mga taong nanonood. Nakita ng chef ang sitwasyon kaya umalis na lang siya ng dismayado. Nagmaneho siya papunta sa isang bakanting lot at dumaan sa lihim na daanan patungo sa puting silid. Sinabi niya kay Yomi na mayroon na lang siyang 2 oras para mabuhay. Maya-maya, nagising si Churim kasama ang mga pulis. Sinundan nila ang lokasyon patungo sa isang scrapyard at natuklasan nga ang kotse ng chef. Nakita ni Churim sa lupa ang mga bakas ng paa na puno ng amoy. Sinundan niya ito, ngunit biglang umulan. Sobrang nag-alala si Churim dahil kapag umulan, hindi niya makikita ang mga amoy na partikula. Sa sandaling ito, nasa puting silid si Yomay. Nakikipagtalo pa rin kay chef. Sa huling 1 oras, sinabi niyang lahat ng nakasulat sa kanyang notebook ay gawa-gawa lang. Inakala ng chef na makukuha niya ang buhay ng ibang tao, ngunit hindi niya pinagdudahan kung totoo o peke ang mga ito. Ang mga ritualistikong paunang minutong ito ay napaka-inosente at nakakatawa. Sa harap ng pangingiliti ni Gumi, hindi siya natinag. Naghihintay pa rin siya sa takdang oras para patayin si Gumi. Si Charim at ang iba pa ay pumunta sa isang malapit na tindahan para sumilong sa ulan. Habang lumilipas ang oras, wala pa rin silang maisip na paraan para iligtas si Gumi. Sa sandaling ito, nakakuha ng inspirasyon ang 5 tao mula sa mga batang babae na nagpipinta sa tabi. Iminungkahi nila na kung natatakpan ng tubig ulan ang amoy ng deodorizer, maaari nilang gawin ang kabaliktaran at maglagay ng masangsang na amoy sa lupa para ma-highlight ang amoy ng deodorizer. Matapos gawin ang pamamaraang ito, sinundan nga ni Churim ang amoy ng deodorizer at nakita ang isang tarpaulin at natuklasan ang pasukan sa puting silid sa ilalim nito. Agad na pumasok si Mugak at ang kanyang mga kasamahan. Sa oras na ito, ang puting silid ay puno na ng anesthetic gas. Dumating na ang oras para patayin si Gami. Mabilis na nawala ng malay si Gami sa loob ng fog. Sumugod si Mugak at ang kanyang mga kasamahan at nailigtas si Gami. Nang makita ito, tumakas agad ang chef. Pumunta siya sa dressing room at nagmadaling ipasok ang mga notebook sa kanyang bagahe. Ngunit nang aalis na siya, pinigilan siya ni Mugak. Ang nasugatang chef ay nagpumilit pa ring lumaban at naglakad ng papilay-pilay palabas ng malaking pinto dala ang kanyang bagahe. Ngunit sa labas, napalibutan na siya ng mga pulis. Kinontrol siya ng lahat, lumapit si Mugak at binuksan ang bagahe. Nakita niya ang lahat ng notebook ng mga biktima. Si Yomi ay nailigtas at dinala sa ospital. Pagkatapos ng emergency care, sa wakas ay nalampasan na niya ang panganib. Bumili si Mugak at Churim ng masasarap na pagkain para ipagdiwang ang paglutas ng kaso. Hindi inaasahan, pagkatapos kumain ng ilang sandali, biglang sinabi ni Mugak kay Churim na nararamdaman niyang busog siya. Ikinatuwa ito ng husto ni Churim. Binati niya si Mugak, siguradong dahil nalutas ang kaso. Nawala ang bigat sa kanyang puso at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Pagkatapos niyang magsalita, naisip niya ang sarili niya. Ngayon na nasa ayos na ang lahat, naniniwala siyang unti-unting babalik ang kanyang nawawalang alaala. Nang gabing iyon, nagkaroon ng panaginip si Churim. Napanaginipan niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya pagkatapos ng klase sa bahay. Pareho silang nakangiti nang hindi nagsasalita. Sa susunod na segundo, bigla silang nawala kaya nag-alala si Churim na hanapin sila. Nakita ni Mugak si Churim na tinatawag ang kanyang mga magulang sa kanyang pagtulog at labis siyang nasaktan. Nagising si Churim at si Mugak. Niyakap at umiyak si Churim at sinabi na naaalala na niya ang lahat. Ang mukha ng kanyang mga magulang, ang sitwasyon noong araw na nangyari ang krimen, at ang taong nakasuot ng itim na damit noong araw na iyon ay ang chef. Naibalik na ni Churim ang kanyang alaala at naging kumpleto ang kanyang buhay. Ngunit kasabay nito, nagdala rin ito sa kanya ng mga sakit na mahirap burahin. Kung ikukumpara sa kaligayahan ni Mugak na mahanap muli ang kanyang pakiramdam, ang alaala na naibalik ni Churim ay parang 2 talim na espada. Matapos mahuli ang chef, sinimulan na siyang tanungin ng mga pulis ng sunod-sunod. Ngunit nanatili siyang tahimik hanggang sa sinunog ni Mugak ang mga peking notebook sa harap ng chef. Doon lamang siya natakot at nagmakaawa kay Mugak na huwag sunugin ang mga notebook na ito. Pumayag siyang makipagtulungan sa interogasyon. Sinimulan ni Yomi ang pagtatanong sa chef. Umalis si Mugak sa trabaho at umuwi. Inilabas ni Ben ang mga bagay na iniwan ni Enki Zepio para kay Churim. Isang larawan ni Churim at ng kanyang mga tunay na magulang at isang singsing mula sa kanyang ina. Mayroon ding diary na isinulat ng ina ni Churim sa loob ng 6 na araw bago siya namatay. Umiiyak na binuklat ni Churim ang unang pahina. Nakita niya ang mga salitang puro tungkol sa kanyang anak na babae. Kung ang mga salitang ito ay kumakatawan sa buhay ng kanyang ina, si Churim ay ang kanyang lahat, ang taong labis niyang namimiss at ayaw iwan. Dapat sana, si Churim ay lumaki sa isang masayang pamilya, ngunit lahat ay sinira ng chef. Nang makita ang malungkot na hitsura ni Churim, naawa rin si Mugak dahil ang pag-ibig niya sa kanyang kapatid ay pareho rin. Kinabukasan, natapos ang interogasyon sa chef. Bago siya ibigay, naghanap si Mugak ng paraan para makausap ang chef at hilingin na humingi ito ng tawad kay Churim at sa kanyang mga magulang. Ngunit hanggang ngayon, walang pagsisisi ang chef. Sinabi niya na walang saysay ang paghingi ng tawad. Mas mabuting pag-usapan na lang kung ano ang naramdaman niya nang saktan niya ang kapatid ni Mugak. Si Mugak ay naprovoke at sinuntok ang chef ng 2 beses. Nagtanim ng galit ang chef sa kanyang puso
ito at nanumpa na siguradong gagantihan niya si Mugak. Pagkalipas ng ilang araw, magkasamang pumunta sina Mugak at Churim sa sementeryo. Bumibisita sa kanilang mga namatay na mahal sa buhay. Ang paglalakbay na ito ay may isa pang layunin si Mugak, ang mag-propose kay Churim. Bumili na siya ng singsing, kulang na lang ng isang hindi inaasahan at nakakaantig na proposal. Balak ni Mugak na ilagay ang baukwet sa trunk ng kotse. Sa sandaling buksan ito, lalabas ang mga lobo na may dalang baukwet sa harap ni Churim. Maganda ang ideya, ngunit ang realidad ay kabaliktaran. Hindi pa nagsisimula ang proposal, lumipad na ang baukwet sa langit at nawala. Nagplano si Mugak na mas mabuting mag-propose sa fountain, sa harap ng maraming tao. Mas maraming tao, mas maganda. Pumunta ang dalawa sa fountain. Saktong nakita nila ang isang lalaking nagpo-propose. Nagpahayag ng pagkadismaya si Charim. Pinakagusto ng mga babae na hindi sila mapopropose sa publiko, nakakahiya. Sa huli, itinago ni Mugak ang singsing sa ilalim ng buhangin. Gusto niyang magpanggap na magtali ng sintas ng sapatos habang naglalakad. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na kunin ang singsing at mag-propose. Ngunit sa sandaling itatali na niya ang sintas, hindi niya mahanap ang singsing. Nakita ni Charim na walang sinasabi si Mugak at naglalaro lang sa buhangin, kaya lalo siyang nainis. Nang dumating ang gabi, may naisip na naman si Mugak. Ginamit niya ang pabango para isulat sa hangin ang proposal. Nakita ni Charim ang proposal na puno ng kulay rosas na petal sa hangin at mumiti siya ng masaya. Agad siyang gumawa ng hugis puso sa kanyang mga kamay, pumayag sa kanyang proposal. Habang naghahalikan ang dalawa, kinuha ni Charim mula sa kanyang bulsa ang nawawalang singsing sa buhangin. Mabilis na kinuha ni Mugak ang singsing at isinuot ito kay Churim. Ang proposal na ito ay sa wakas natapos sa isang romantiko at masayang paraan. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, nagkaroon ng bangungot si Churim ng gabing iyon. Napanaginipan niya na nakatakas sa kulungan ang chef para maghiganti kay Mugak. Narinig ito ni Mugak at inalo si Churim. Sinabi na hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa isang iglap, nasampal siya ng realidad. Nagkaroon ng aksidente ang kotse ng chef at nahulog ito sa ilog habang nasa proseso ng paglipat sa kanya. Ang search and rescue operation ay tumagal ng 5 araw, ngunit wala pa ring makitang bakas ng chef. Nagpasya ang mga pulis na ituring siyang patay na. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Sina Mugak at Churim ay nagsimula na ring maghanda para sa kasal. Ang kanilang kasal ay ginanap sa aquarium. Nang nagaganap ang lahat sa isang mainit at masayang kapaligiran, isang hindi inaasahang panauhin ang pumasok sa lugar kung saan naghihintay ang bride na si Churim para sa seremonya. Ang dumating ay ang chef. Sa lugar ng kasal, hindi pa rin lumalabas si Churim. Si Yomi ang unang nakapansin na may mali. Pumunta siya sa waiting room at nakitang matagal nang wala si Churim. Hinanap siya ng lahat sa buong aquarium ngunit walang resulta. Nang kunin nila ang surveillance camera footage ng araw na iyon, nakita nila na dinala si Churim ng chef. Sinundan ng mga pulis ang kotse na nagdala kay Churim papunta sa isang garahe ng kotse na inilipat na pala ng chef ng mas maaga. Nakita ni Mugak ang singsing sa kasal ni Churim sa lupa. Mayroon itong marka. Naniniwala si Mugak na ito ay isang palatandaan na ipinadala sa kanila ni Churim. Ibinigay niya ito sa pulisya para sa pagsusuri. Pagkatapos ay nakatanggap si Mugak ng tawag mula sa chef. Sinabi nito na sundin niya ang kanyang mga utos, pumunta sa dating bahay ni Churim, maghintay at huwag umalis kahit isang hakbang. Upang matiyak ang kaligtasan ni Churim, hindi sinabi ni Mugak ang bagay na ito sa mga pulis. Napansin ni Yomi ang kakaibang kilos ni Mugak at sinabi sa pulisya na lihim na subaybayan ang kanyang lokasyon. Natuklasan nila na si Mugak ay laging humihinto sa dating bahay ni Churim. Hindi maiwasan ng mga pulis na mag-isip, sinabi ng chef kay Mugak na manatili, marahil ay sinasadya niyang patagalin ang oras para maghanda ng iba pang plano. Sa oras na ito, si Churim ay nakatali sa isang modelong silid ng isang ibinebentang tirahan. Ang dekorasyon dito ay eksaktong kapareho ng disenyo ng kanilang bridal chamber. Pagkatapos kontrolin si Mugak, nagdala ang chef ng isang kahon ng bomba sa kanilang bridal chamber at inilagay ito sa pintuan. Inihanda niya ito para kapag dumating si Mugak para iligtas siya, sasabog ito sa sandaling pumasok siya. Tapos bumalik sa modelo ng silid, nag-record siya ng video ni Churim at ipinadala kay Mugak. Nagpapanggap na si Churim ay nasa bridal chamber. At sinabing pumunta si Mugak sa bridal chamber sa ganap na 3:00 ng hapon para makipagkita sa kanya at pakakawalan niya si Churim. Nang marinig ito, agad na pumunta si Mugak sa bridal chamber nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jeremiah ng resulta ng pagsusuri sa singsing. Natuklasan na ang marka ay naglalaman ng mga sangkap ng pampasabog. Kaya naman, biglang naintindihan ng mga pulis na nais sabihin ni Charim sa kanila na sa pagkakataong ito, naghahanda ang chef para sa isang pag-atake ng bomba. Ang chef ay malapit sa bridal chamber at mahigpit na nagmamatsyag. Paglipas ng 3:00, isang pagsabog ang naganap sa bridal chamber. Nasiyahan siya at umalis, bumalik sa modelong silid. Sinabi niya kay Churim na wala na si Mugak. Sa sandaling naghahanda na siya na gumamit ng pampatulog para patayin si Churim. Agad na lumabas si Mugak mula sa silid. Napansin ni Mugak sa video ni Churim na ang mga gamit sa kwarto ay hindi katulad ng sa kanilang bridal chamber. Ang disenyo lamang ng modelo ng silid sa ibinebentang tirahan ang katulad ng sa kanilang bridal chamber. Pagkatapos,
naghabulan ang dalawa hanggang sa rooftop. Habang nag-aaway, sinadya ni Mugak na itulak ang chef palabas ng rehas bilang depensa, kaya nahulog ito at namatay agad. Sa pagkawala ng chef, ang kaso ay sa wakas ay natapos na. Ipinagpatuloy ni na Charim at Mugak ang kanilang hindi natapos na seremonya ng kasal. Bago nito, nang pumirma sila sa marriage registration, hiniling ni Charim kay Yeonmi na maging saksi at nagpasalamat sa kanya. Binigyan ni Yeonmi si Mugak ng pagkakataon na sumali sa investigasyon ng kaso para matapos niya mismo ang gusot at simulan ang isang bagong buhay kasama si Charim. Ang napili naman ni Mugak na maging saksi ay ang pinuno ng comedy troupe. Ang pinuno ng troupe na ito, na mukhang malamig ngunit mainit ang puso, ay palaging tumutulong kay Charim. Pagkatapos pumirma, sinabi ng pinuno kay Mugak na panatilihin niya ang ngiti ni Chorim. Pagkatapos ng kasal, bago sila umalis para sa honeymoon, inanyayahan ng team leader si Chorim na pumunta sa crime scene ng isang murder case ng may-ari ng bahay para tumulong. Hindi nabigo si Chorim. Sa crime scene, nakakita siya ng isang pindutan na may amoy ng seafood. Batay sa pindutan na ito, madaling natagpuan ng homicide team ang tindera ng merienda. Ang nag-arkila ng bahay sa may-ari ng bahay, kaya nalutas ang kaso na ito. Kinabukasan, nagmaneho sina Charim at Mugak papunta sa kanilang honeymoon. Isang kotse ng pulis ang sumunod sa kanila at pinahinto sila. Matapos mahuli ang tindera ng merienda, sumuko din ang kanyang anak na inaamin na siya talaga ang salarin. Nag-alala ang mga pulis, kaya wala silang pagpipilian kundi hilingin kina Charim at Mugak na bumalik para tumulong muli. Sunod-sunod na tinanong ni Mugak ang tindera at ang kanyang anak. Napansin ni Charim na ang dalawang sapatos ng anak ay may iba't ibang amoy. Naalala niya na nakakita rin siya ng mga bakas ng paa na may iba't ibang amoy sa crime scene kahapon. Ikinuwento niya kay Choi Mugak ang nalaman niya, ngunit ang kakaiba, magkaiba ang amoy sa kaliwang paa at kanang paa sa pinangyarihan ng krimen at ang amoy sa paa ng anak ay kabaliktaran. Naiisip ni Mugak kung ano ang nangyayari. Nagpanggap lang pala ang mag-ina na sila ang maisala dahil pareho nilang inakala na ang isa ay ang salarin. Sa katunayan, iba ang may gawa ng krimen. Nang maglaon, tinanong ni Mugak ang anak, sinabi nito na may kaibigan siyang may kaparehong sapatos at tumira sa bahay nila ng ina niya ilang araw ang nakalipas. Sinundan ng mga pulis ang bakas na ito patungo sa bahay ng kaibigan at talagang natagpuan nila ang pera na ninakaw mula sa biktima. Nang tumutuloy ang kaibigan sa bahay ng anak, inihabla niya ang ninakaw na gamit ng may-ari. Nang nahuli siya, ginamit niya ang kutsilyong kinuha niya sa bahay ng anak para gawin ang krimen. Pagkatapos ay binalak niyang isisi ang krimen sa anak. Nang umalis ang kaibigan, dumating ang may-ari ng kainan para magbayad ng upa at nakita ang kutsilyo sa sahig. Naalala niya na kamakailan ay nakipag-away ang anak niya sa may-ari dahil sa upa. Nagkamali siyang inakala na ang anak ang maisala, kaya kinuha niya ang sandata at sinadyang iwanan ang butones sa pinangyarihan ng krimen. Dahil sa pagmamadaling umalis sa bahay ng anak, nagkamali ang kaibigan at naisuot ang maling sapatos, kaya ang mga bakas na iniwan ay may kakaibang amoy. Matapos maresolba ang kaso, ayaw nang bitawan ng homicide team ang dalawa. Ang honeymoon ng dalawa ay hindi pa rin matuloy-tuloy dahil sa pagharang ng mga pulis. Sa huli, nagbisikleta na lang sila sa labas ng bayan at itinuring na iyon ang kanilang honeymoon. Niyakap nila ang isa't isa sa tabi ng lawa at sinulit ang tahimik at simpleng sandali na iyon. Pag-alis nila, nakatanggap si Mugak ng tawag mula kay Yeonmi. May bagong kaso na naman. Ang mga taong nakaranas ng kaligayahan pagkatapos ng pagdurusa ay mas nakakaintindi sa damdamin ng mga biktima. Kaya't, matapos mag-alinlangan, hindi pa rin mabitawan ni Mugak at Chorim ang katarungan at kabutihan sa kanilang puso. Nagbalikan sila sa istasyon ng pulisya. Doon nagtatapos ang palabas. Ngayon, paalam na at magkita-kita muli sa susunod na video. Salamat sa lahat sa panonood. Bye-bye.